Please don't skip the ads. Kabanata 3701 Breath of the Wild. Medyo natahimik din si Ye Fan sa matandang ito. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Sa orihinal, sa wakas ay bumalik sa kaharian sina Prince Mian at Gao. Ito ay may katwiran na dapat siyang magsaya. Si Prince Kegao ay na-addict sa panunood ng mga pelikula at mga drama sa TV, at naging isang Xiaogao na mahilig maghabol ng mga drama. Si Mian ay naging isang teenager na addict sa internet. Alam niya kung paano maglaro araw-araw at binibigyang pansin ang kanyang mga tagumpay sa mga laro. Masasabi lamang na kahit gaano pa kalakas ang iyong lakas, wala itong kinalaman sa iyong mga libangan. Kung mas malakas ka, mas magiging casual ka. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Mare-refresh ang boss. Kung hindi mo matapos ang laban, maaari kang lumaban muli sa susunod. Itinulak ni Ye Fan ang kabaong ng dragon na nagselyo kay Feng Jishao. Tulungan mo akong maglakad papunta sa entrance ng Juyuan, at hindi ako nag-aalala na itapon ang taong ito at ipaubaya ito sa iba. Naramdaman ito ni Mian Lu at nagpakita ng interes. Ito ang asol na dragon ng 8 Tribulations. Alam kong makakatagpo ang iyong anak ng mga kawili-wiling bagay. Hayaan mo akong maglaro kung hahayaan mo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isang grupo ng mga tao sa paligid ng Hongmeng ang nagpakita ng kakaibang mga ekspresyon. Nagbibiro. Naging laruan na ba si Feng Jishao? Kung hindi dahil sa pagsang-ayon ni Ye Fan, at ang hininga ni Mian ay masyadong nakakatakot, iisipin nilang lahat na ito ay nagyayabang. Hindi ka masasaktan ni Feng Jishao, makakatakbo lang siya kapag nakita ka niya, at hindi mo siya mapipigilan, ano ang punto? Napabuntong hininga si Ye Fan, patakbuhin mo ako, tumingin lang ako sa likod para makahanap ka ng mas masaya. Laro. Talaga. Anong laro? Natuwa agad si Mian. Naglaro ka na ba ng Legend of Zelda? Maaari kang gumamit ng mga kaliskis ng dragon upang gumawa ng mga materyales, ngunit ito ay masaya. Hindi. Bilasan mo at kunin mo para sa akin. Pagkatapos ay kumilos ka at itapon ang bagay na ito sa Juyuan, sabi ni Ye Fan. It's a trivial matter. Lord, since I promised you, don't worry. Inabot ni Mian Yi at kinuha ang dragon coffin, at tumalikod na lang para umalis, pinigilan muli ito ni Ye Fan. Mag-ingat, huwag mag-teleport sa Juyuan. Huwag kang mag-alala. Pwede ba akong maging pabaya tungkol dito? Sa lalong madaling panahon. Natapos magsalita si Mian, napagtanto niya kalaunan, hindi tama, ginagawa ang mga kaliskis ng dragon bilang isang materyal. Pinagalitan lang ba ako ng anak mo? Matigas na sinabi ni Ye Fan, masyado kang nag-iisip, iyon talaga ang nilalaman ng laro. Oh, ito ba? Okay, napakamot ng ulo si Mian, at hindi na nagsalita pa, kinuha niya ang kabaong at lumipad kaagad. Sa sandaling umalis si Mian, hindi napigilan ni Zhou Hankong na magtanong, Sword God, sino ang master ngayon? Bahagyang sinabi ni Ye Fan, ito ay isang asol na dragon. Xinglong. Ilang beses. 5 kalamidad, sabi ni Ye Fan. 5 kalamidad. Hindi sapat iyon, hindi man lang maisip ni Feng Jishao, ang kanyang mga nasasakupan, idiot. Diretsyong pinagalitan ni Xiao Wang, iyon ay isang banal na hayop. Si Zhou Hankong at isang grupo ng mga matatandang Hongmeng, at maging ang grupong ito ng mga tao mula sa Jiuxiang Tiaingong, ay nagbago ng kanilang mga mukha. Ang banal na hayop na si Qinglong. Dahil ito ay napakabihirang, sa kanilang impresyon, ang Qinglong Divine Beast ay karaniwang isang napakalayo na pag-iral. Bukod sa patron, sila basically, wala talagang nagalaw dito. Hindi banggitin ang asol na dragon, maging ang Suzaku, ang puting tigre, at iba pa. Ay napakahalaga na, at hindi ito isang bagay na maaaring hawakan ng mga ordinaryong monghe. Kasing lakas ni Hongmeng, 2 lang ang unicorn na nagbabantay sa gate, at hindi ako nang ahas na umasa sa 4 na divine beast. Kung tutuusin, sa mata ng mga mythical beast, ang mga tao ay mahinang lahi, kaya bakit sila dapat magpakumbaba? Ngunit ngayon, nakatagpo na si Ye Fan ng isang tunay na 5 Calamity Green Dragon mythical beast na basta-basta. At hayaan itong tumakbo sa mga gawain. Makikita sa usapan na medyo magalang si Qinglong kay Ye Fan. Upang gawing magalang ang banal na hayop, ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng reputasyon ng Sword God, at hindi rin ito magagawa ng mga relasyon ng tao. Posible lamang na umasa sa lakas. Ang mga mata ng isang pares ng Hongmeng monghe ay naging partikular na kahanga-hanga. Hindi sinaktan si Feng Jishao na matalo. Ang Diyos ng espada na ito ay hindi na isang pag-iral na kayang pantayan ng mga tao. Maaari lamang maging mabangis si Feng Jishao sa sangkatauhan, ngunit ang Sword God ay maaaring magpasuko sa Azure Dragon Divine Beast. Ang agwat na ito ay malinaw sa isang sulyap. Si Zhou Hankong ay nakumbinsi ni Ye Fan, at binago ni Ye Fan ang kanyang direksyon para ipaghiganti siya. Para sa pasasalamat. Ako, Bihan Temple, mula ngayon, handa akong sundin ang Sword God at buhayin si Hongmeng. Kuko. Huli ka na, matagal nang alam ng Phoenix Clan ko na ang Sword God ang kinabukasan ni Hongmeng.
Malalim na tumingin ang maningning na mga mata ni Xiao Wang. Tumingin siya kay Ye Fan na may lasing na tingin sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kwalifikasyon, hindi na kailangang kamustahin ang Phoenix Clan ng maaga, at ang Phoenix Clan ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Nang makitang sinabi iyon ni na Zhu Hankong at Xiao Wang, natural na lumabas din ang mga matatanda ng iba pang malalaking angkan upang ipahayag ang kanilang mga opinyon. Sa ngayon, halatang wala ng puhunan si Hongmeng para makipagbuno sa Sword God. Bukod dito, kapag naalis na si Feng Jishao, mas maganda ang buhay ng lahat, at talagang gusto nilang pasalamatan si Ye Fan. Ang napakalakas na boses ng Sword God, isa-isa, lahat ng partido ay pumupunta sa korte, tulad ng bagong emperador na umakyat sa trono. Brother Sword God, natatakot ako na ito ang unang emperador mula sa ligaw na naging emperador ng Hongmeng, na pabuntong hininga si Jelos. Ang makaahon mula sa Juyuan ay ang unang tao sa kasaysayan, sabi ni Bai Wumeng. Talagang lumikha siya ng isang himala, sa napakaikling panahon. Tumingin si Feng Yu sa kawalan, talagang maganda ang mata mo. Haha, tulad ng inaasahan sa aking eskrimidor, hindi ito katumbas ng aking unang pwesto. Isang henerasyon ng mga emperador na kinikilala ng kanilang mga mukha. Jiang. Tawa ng tawa na hindi maisara ang kanyang bibig, ang galing ng kanyang amo, hindi ba gusto niyang maging superior sa Hongmeng? Mula ngayon, ang pinakasikat na tao sa kasaysayan ng angkan ng Tenggu ay si Ta Jiang, tama ba? Lahat ng magagandang bagay ay tumama sa kanya, nauutol na sabi ni Tai Kang. Tito, huwag kang maasim, mabuti ba? Maisilang si Tita Katie at ang anak mo sa mapayapang mundo, natatawang sabi ni Patricia. Nang marinig ito ni Tai Kang, sinabi niya ang, Katie, sa kanyang bibig, dumiretso sa kabilang side, at umalis. Sandaling natigilan si Patricia, alam niyang nagmamadaling bumalik si Tai Kang upang makita ang kanyang asawa at mga anak, at siya ay napatulala. Sister Chingzo, nanalo tayo, nanalo tayo. Hindi na natin kailangang lumaban. Hinawakan ni Shilanyo ang kamay ni Su Chingzo at tumalon. Bagamat may ngiti si Su Chingzo sa kanyang mukha, medyo hindi nasisiyahan ang kanyang mga mata. Anong mali? Chingzo, hindi mo gusto ang resultang ito. Maingat na nahanap si Air. Ito ay dahil si Ye Fan ay labis na nagtatago, nakangiting sabi ni Xiao Waiso, kung alam nating may malaking agwat sa lakas, bakit tayo mag-aalala? Ang asawa ay dapat magkaroon ng kanyang mga dahilan. Natuwa si Nayan Rujiao para sa lalaki, nasa sabik na pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Su Chingzo, siya. Marami pa ring taong nagtatago sa atin. Kahit ano paman, nakahinga ng maluwag ang Human Alliance. Kasunod ng pahayag ng matataas na opisyal ng Hongmeng, ang mga monghe ng 8 pinto ay nagsimula ring sumigaw ng Sword God. Si Ye Fan ay walang malasakit, dahil ang lahat ng ito ay ang inaasahan niya. Sa sandaling ito, ang pinakanahihiya at malungkot na mga mukha ay ang daan-daang powerhouse sa Nine Heavens Palace. Dati sila ang pinakamasilaw at makapangyarihan, ngunit naging parang mga daga na tumatawid sa kalsada. Ang hindi pagnanais at kahihiyan sa kanilang mga puso, tulad ng puot sa pag-iiwan at pagkakanulo, ay nagpang-agot sa kanila ng kanilang mga ngipin. Haha, gusto ko pa ring maging patron saint. Nawala ako sa sarili ko. Haha, sa gitna ng karamihan ng Jiushang Tiaingong, tanging si Feng Jishan, na may maputlang mukha, ang patuloy na tumatawa. Pero sa ngiti, may masalimuot na luha. Kabanata 3702 matigas na buto. Bastard! Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana kasali ang Panginoon ng palasyo sa mga alitan na ito. Isang grupo ng mga tapat na nasasakupan ang naglabas ng kanilang galit kay Feng Jishan. Kung hindi dahil nasa tabi pa rin nila Jili Uhe at Chi Sanchuan, gusto nilang durugan ang batang ito hanggang sa abo. Second Master, Third Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Oo, hindi rin naman tayo makakaasa sa batang iyon, di ba? Namin. Nagkaaway na tayo kanina, tumakbo na tayo. Ang mga tao mula sa Jiushang Tiaingong ay bamulong pagkabalisa. Jili Uhe at Chi Sanchuan, ni isa sa kanila ay walang ganang kumain, at hindi rin sila interesadong maglaro ng dice. Sinundan nila si Feng Jishao sa loob ng 10,000 taon, at ang kuya, ang backbone, ay umalis na, talagang hindi nila alam kung saan pupunta. Sa sandaling ito, humakbang si Ye Fan at dumaan sa karamihan, at ang espasyo ay na-teleport sa mga tao sa Jiushang Tiaingong. Sa isang iglap, ang mga ekspresyon ng daan-daang tao sa Nine Heavens Palace ay lubos na nagbago, at sila ay lubhang mapagbantay. Naghihintay din sa kanya sina Jili Uhe at Chi Sanchuan. Huwag kang kabahan, maluwag na sabi ni Ye Fan. Nang marinig ang tono ni Ye Fan, ang mga talento ni Jiushang Tiaingong ay bahagyang lumuwag, at tila wala silang anumang layuning pumatay. Ngunit sa pagsunod sa mga salita ni Ye Fan, napangiti nila sila ng mapait, kung gusto kitang patayin, walang silbi na kabahan ka, sabi ni Ye Fan. Baliw. Hindi ordinaryong baliw. Ngunit walang sinuman sa eksena ang nang-ahas na tanungin ito.
Dahil may ganitong lakas ang mga tao, ito lang ang katotohanan. Nag-isip sandali si Jili Uhe at sinabing, Sword God, bagamat karamihan sa ginawa ng ating Jiushang Tiainggong noon ay ang plano ng ating panganay na kapatid. Ngunit sa palasyo ng langit, maraming tao ang sumusunod lang sa utos, at hindi sila kwalipikadong gumawa ng mga desisyon. Alam namin na hindi mo pinapatay ang mga inosenteng tao nang walang habas. Sana mabuhay mo sila. Hindi sumagot si Ye Fan, ngunit tumingin kay Feng Yunsan sa karamihan. Ano sa tingin mo ang dapat gawin sa mga tao ng Jiushang Tiainggong? Pinuprotektahan ni Feng Yunsan ang kanyang kapatid na babae at anak, at hindi niya maiwasang magulat nang marinig niya ito. Ang mga tao ng Jiushang Tiainggong ay tumingin din sa kanya, na nagpapakita ng isang komplikadong kulay. Halos lahat sa kanila ay alam kung gaano hindi makatarungan at malupit ang pagtrato kay Feng Yunsan, at marami ang talagang nahihiya. Gusto ko lang bayaran ni Feng Jishan. Ang iba, hindi ko alam. Maraming tao sa mata ni Tiainggong ang namumula nang marinig nila ang sinabi ni Feng Yunsan. Yunsan. Mapait na ngumiti si Jili Uhe, salamat. Sa katunayan, kung masasabi ni Feng Yunsan na, hindi ko alam, ito ay napakahalaga na. Nakikita nilang lahat ang kamatayan ng walang tulong, tinutulungan si Zhou na abusuhin. Tumango si Ye Fan, at agad na itinaas ang kanyang kamay, naglabas ng malaking grupo ng kulay abong enerhiya. Ito. Baka ito ay Longqi. Nagulat muli ang milyon-milyong tao sa eksena. Bagamat narinig ko na ito noon pa man, tila isang kasanayang katulad ng Longqi ang lumitaw sa larangan ng pangunguna, ngunit inakala ng lahat na ito ay isang alarmista. Ngunit ngayon na talagang nakita nila ito, napagtanto nila na ang Diyos ng espada na ito ay talagang mapangahas. Hoy! Pamilyar ako sa eksenang ito, ngumisi si Qi Wenxia mula sa likuran. Itong mga matatandang lalaki, ito na, malakas na bamantong hininga si Tai Niu. Sinabi ni Ye Fan, alam ko na karamihan sa inyo na mga tao sa Jiushang Tiainggong ay hindi maaaring tulungan ang kanilang sarili at sundin ang kaayusan ni Feng Jishao. Ngunit hindi ito ang dahilan para talikuran mo ang responsibilidad, at hindi mo hahayaang patawarin ka ng mga patay. Binibigyan kita ng pagkakataong pumili, pumasok sa Dragon Pond, o maari mong subukang tumakas. Tumakas. Iba ba yun sa pagpapakamatay? Nakita nila sa sarili nilang mga mata na hindi man lang mabuksan ni Feng Jishao ang space portal. Haha. Ito ay kawili-wili at kawili-wili. Hindi masamang makita ang Dragon Pond bago ka mamatay. Si Feng Jishan ay suray-suray, at sa tulong ng dalawang maid, gusto niyang pumasok sa Dragon Pond. Malamig na sinabi ni Ye Fan, hindi mo kailangang pumasok. Oh. Ano, gusto mo mismong patayin ang young master na ito? Walang pakialam na sinabi ni Feng Jishan, halika, sa tingin mo ba ay takot pa rin ako sa kamatayan? Tumingin si Ye Fan kay Siyang Feng Yanyan, tandaan, kung ano ang tinanong ko sa iyo noon. Nanginginig si Feng Yanyan, kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay, at tumango. Kuya. Tumingin si Feng Yunyan kay Feng Yunsan. Kumunot ang noo ni Feng Yunsan, naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na babae, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, inilabas niya ang mga bata mula sa karamihan. Pagkatapos maghintay ng isang tao, lumapit si Feng Yunyan kay Feng Jishan. Beach, anong ginagawa mo? Medyo natarante si Feng Jishan, at nagmura siya, oo. Gusto mo bang patayin ng bastard na ito si Xiao Yi? Sa tingin mo ba ay maglakas loob siya? Bitik. Isang sampal sa mukha ang nagpatahimik kay Feng Jishan. Namumula ang mga mata ni Feng Yunyan, at ang kanyang mukha ay malamig, hindi ako slot, ang pangalan ko ay Feng Yunyan, Feng. Ang nakababatang kapatid ni Yunsan. Sa isang sampal, puno ng dugo ang bibig niya. Bagamat mababa ang cultivation base ni Feng Yunyan, ito ay higit pa sa sapat para harapin ang isang kalahating patay na Feng Jishan. Biglang sumigaw si Feng Jishan, bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi mo pa rin ba tinitigilan ang asong ito? Tahimik na binitawan ng dalawang katulong na nasa tabi nila ang kanilang mga kamay sa sandaling ito, nanunood sa gilid. Second uncle. Third uncle. Anong ginagawa niyo? Histeryosong sigaw ni Feng Jishan. Ngunit ang mga tao ng Jiushang Tiainggong ay tumingin lang sa kanya ng walang malasakit na mga mata. Mas alam mo talaga kaysa sa iba na walang gustong mabuhay ka. Nabulunan si Feng Yunyan, Feng Jishan, sa totoo lang alam kong napaka-bitter mo, pero tinatrato talaga kita, bakit mo ako ginaganito? Asawa, sino ang nagdurusa sa puso? Young master. Nakipaglaro ako sa mga babae sa buong buhay ko, nakapatay ng hindi mabilang na tao, at sapat na ako. Ang isang bastardo na tulad mo, ang tanga na ginamit ko, ay karapat-dapat din sa kaawa-awang lolo sa akin. Feng Jishan crazy green. Si Feng Yunyan ay ngumiti ng malungkot, at agad na tinanggal ang kanyang hairpin. Tandaan mo kung ano ito. Ang love token, na ibinigay mo sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Feng Yunyan, ang hairpin ay direktang tumusok sa mga mata ni Feng Jishan. Ah!
Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Feng Jishan, ngunit hindi niya napigilan ang babaeng galit na parang leopardo sa oras na ito. Patayin mo ako. Pangalawang tiyuhin. Pangatlong tiyuhin. Pinapatay mo ako. Hindi ako pwedeng mamatay sa kamay ng asong ito. Hindi ko kaya. Dalawang mata, bibig, tenga, lalamunan, puso at baga. Para bang baliw ang sitwasyon, butas-butas ang lalaki. Habang nagsusundot, patuloy na umiiyak si Feng Yanyan, na para bang maglalabasan, ngunit parang nasasaktan din. Nang makita si Feng Jishan na naging bulok na bangkay, si Jili Uhe at Chi Sanchuan ay parehong napabuntong hininga ng malalim. Nagkatinginan sila at nanguna sa paglipad ng direkta sa Dragon Pond. Nang makita ito, ang ibang mga eksperto sa Heavenly Palace ay nagngangalit din ang kanilang mga ngipin at pumasok. Sa pagpasok ng mga pangunahing miyembro ng Jiu Shangtia Ingong sa Longxi, nagpakita ng damdamin ng mga tao mula sa lahat ng panig ng Hongmeng. Alam nila na this time, magbubukas na talaga ng bagong page si Hongmeng. Tito, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Xiao Wang. Sword God, ngayong wala dito ang guardian deity ni Hongmeng, at ang mga dragon ay walang ulo, handa kaming itago ka bilang bagong guardian. Sabi ni Zhou Hankong. Inisip ito ni Ye Fan at sinabing, pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako sa bakuran ng Hongmeng para sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa oras na iyon, lahat ng matatanda ng Hongmeng, kabilang ang angkan ng demonyo, ay kailangang naruroon. Ang kanyang boses ay kumalat sa lahat ng tao sa 4 na direksyon ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, iniisip kung ano ang sasabihin ng Sword God. Ngunit ang ilang mga tao ay agad na nagtanong, ito ay si Jian Yuzo, ang lahi ng tao ay down, ang lahi ng demonyo ay hindi kailanman nasangkot sa mga usapin ni Hongmeng. Kahit na gusto mong maging bagong patron saint, ang lahi ng demonyo ay hindi magiging interesado, sabi ni Jian Yuzo. Nagtaka si Ye Fan, bakit ka sigurado? Bagaman ang angkan ng demonyo ay nakipagkasundo sa angkan ng tao, ang tubig ng balon ay hindi nabasag ang ilog, at ang karamihan sa angkan ng demonyo ay matigas na buto, kaya hindi sila matatakot sa iyo at sadyang kumita ng pabor sa iyo, sabi ni Jian Yuzo. Anak, kung ikaw at ako ay lalapit, ang mga elder ng Demon Clan ay papayag pa rin, sabi ni Xiao Wang. Oo, tutulungan ko si Lao Niu, sabi ni Tai Niu. Narinig ito ni Ye Fan at biglang may naintindihan. Naglabas siya ng isang saya na sinaunang clumsy na mahabang espada mula sa Sword God's Ring, at ang sinaunang espada ay nakasabit sa hangin, naglabas ng malalim at banayad na asher na liwanag, at nagkaroon ng sinaunang misteryosong aura. Nang makita ang espadang ito, maraming monghe ang hindi napigil ang mapabuntong hininga at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Xingping Sword. Gulat na bulalas ni Jian Yuzo, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinakpan din ni Xiao Wang ang kanyang mapupulang labi gamit ang isang kamay, at basa ang kanyang mga mata. Kabanata 3733 araw. Ang espada ng Demon Emperor. Yung Qingping Sword talaga. Ang pagkakita sa Qingping Sword ay parang pagkakita sa Demon Emperor. Paanong ang Sword God ay may ganitong espada? Baka kaya niya pinatay ang Demon Emperor? Imposible, ang demonyong emperador ay ipinanganak na walang kamatayan, paano ito papatayin? Hindi mo ba nakita na ang mag-ina ni Mrs. Xiao Wang ay lumalapit sa Diyos ng espada? Dapat ay may magandang relasyon ito sa demonyong emperador, kaya ipinagkatiwala niya ang espada ng Qingping. Kaya ito ay ganoong bagay. Hindi nakakagulat. Namangha ang lahat sa Hongmeng, kahit ang Demon Emperor ay binibigyang importansya ang Sword God, napakahirap ng background na ito. Kung nalaman ni Feng Jixiao ng mas maaga na si Ye Fan ay isang hayop at isang demonyong emperador, maglalakas loob ba siyang maging napakapangahas? Sa pagharap sa namangha na mga komento ng milyon-milyong tao, direktang nagpadala si Ye Fan kay Qingping Sword kay Tai Niu. Itali si Neo, kunin mo ang espadang ito at maglakad sa gitna ng angkan ng demonyo. Kung ayaw mong makita ako pagkatapos mong makita ang espadang ito, kalimutan mo na ito. Nagulat si Tai Niu at mabilis na tumanggi, ang espada Panginoong Diyos, talagang sulit na ibigay ang mahalagang bagay na ito kay Lao Niu. Hiniling ko sa iyo na kunin ito, para makuha mo ito, bakit, sino sa tingin mo ang aagaw nito? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Tai Niu, kinilig siya. Oo, ang Qingping Sword ay hindi ito. Ito ay ang Sword God, na maglalakas loob na Samaira sa ulo ni Tai Soy. Kung ganoon ang kaso, mas mabuting maging magalang ako, Lao Niu. Kinuha ni Tai Niu ang Qingping Sword sa magkabilang kamay, tumalikod at umalis. Nang makita ito, sinabi ni Jian Yuzo na may hindi nasisiyahang ekspresyon, bakit mo ibinigay ang espada ng Qingping kay Tai Niu? Ito ay sable ng aking ama. Kahit na gusto mong gamitin ito bilang isang token, dapat mong ibigay ito sa akin, di ba? Pamangkin Yuzo, ikaw nakatingin ka sa akin o inisyon mo ako, paano ko malalaman, handa ka bang utusan ako? Pang-aasar ni Ye Fan. Ikaw. Nawala nang masabi si Jian Yuzo, kaya galit na iniiwas niya ang kanyang ulo. Mapait na sinabi ni Xiao Wang, ibinigay talaga ni Zizai ang Qingping Sword sa kanyang tiyuhin.
Tila sa kanyang puso, ang tiyuhin ay higit na mahalaga kaysa sa aking asawa. Medyo napahiya rin si Yefan, ate, huwag kang masyadong mag-isip, ngunit nagkataon lang na eskrimador ako. Gayun din, ang Qingping Sword ay nawala ng halos lahat ng kapangyarihan nito, ngunit ito ay kumakatawan pa rin sa awtoridad ng demonyong emperador. Kung ito ay iiwan sa iyo, ito ay maaaring isang salot. Casual na ngumiti si Xiao Wang, inaaliw ba ng tiyuhin ang babae? Salamat tiyuhin. Ubo. Si Su Qingzhou ay dumating mula sa likuran sa oras na ito at ipinatong ang kanyang kamay sa braso ni Yefan. Asawa, nakalimutan mo na ba na may importante pa tayong gagawin? Nakita ni Yefan ang hitsura sa mga mata ng babae at alam niyang hindi masyadong masaya ang kanyang asawa. Nahihiya siyang ngumiti at sinabing, ay, oo, muntik ko nang makalimutan. Iyong hipag, si Zhou Hankong, at ang panig ni Hongmeng, ipauubaya ko muna sa iyo ang bahala dito. Diyos ng Espada, makatitiyak ka, pagkatapos ng 3 araw, isasama ko ang lahat ng matatandang Hongmeng. Dito, tumawa si Zhou Hankong. Agad na gumuhit si Yefan ng pinto sa espasyo, kinuha ang mga babae at umalis, at lahat ng tao sa Human Alliance ay bumalik kasama nila. Nang bumalik si Yefan at ang kanyang partido sa lupain ng Kyushu, parang panaginip pa rin ang alyansa ng Protoss at Demons. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nag-alis ng krisis, ngunit tumalikod din sa mga customer. Salamat sa magkapatid na Sword God, mukhang magkakasamang magdiwang ang buong mundo. Tumawa si Jeros, panahon na para ibahagi ang mabuting balitang ito sa lahat ng lahi at bansa. Alam ko na ang Sword God ay ang ningning ng hustisya, ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ngumisi si Ethan, hindi na naitago. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi na kami kailangang pumunta ni Jihan Tian. Nasa ilalim na pala ng kontrol mo ang lahat, Sword God. Ngumiti ng mapait si Ren Tianquo. Umiling si Yefan, bagaman hindi ka nanalo hanggang dulo, ipinakita mo rin ang lakas ng aming panig. Mayroon akong limitasyon pagkatapos ng lahat, at imposible para sa akin na masakop ang lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng ating lakas makakayanan natin ang tunay na krisis sa hinaharap. Nagkatinginan ang lahat, dahil nalaman ng lahat na ayaw talagang magdiwang ni Yefan. Pagkalipas ng 3 araw, kung ano ang sasabihin ko, maaari mong pakinggan ito pagdating ng oras. Tungkol sa paglutas ng krisis sa digmaan kasama si Hongmeng, hindi na kailangang isapubliko ang bagay na ito. Subukan pa ring panatilihin ang pakiramdam ng pagkaapurahan. Huwag hayaan ang iyong pagsasanay, sabi ni Yefan. Bagamat nalilito ang lahat, alam nila na hindi magiging alarmist si Yefan, kaya lahat sila ay sumang-ayon na gawin iyon. Bumalik sa bahay ni Yun Cheng, naghihintay na sina Sali Ye at Chu Yunyao. Inilabas din ni Yefan ang mga piraso ng Long Yuan na ibinigay ni Lu sa harap ng kanyang mga babae. Nang makita at marinig ng mga babae ang pangaral ni Green, nagulat silang lahat. Si Su Qingzhou lang ang hindi mukhang nagulat, mukhang matagal na niya itong nahulaan. Asawa, dahil ipinagkatiwala sa iyo ni Lu si Hongmeng, bakit hindi mo sinabi sa kanila sa isla ng Tianchen? Curious na tanong ni Nayan Rujiao. Ngumiti si Yefan at sinabing, nasa akin ang pagpili kung gusto kong maging patron o hindi. Wala itong kinalaman kay Lu. Hehe, ibig sabihin ni Brother Yefan ay gusto niyang sakupin ang mundo ng mag-isa, at ayaw niyang pumayag ang iba. Tumawa si Shi Lanyu sa kalsada. Sinabi ni Su Qingzhou, okay lang na itago ito sa iba, interesante bang itago ito sa amin? Nakaramdam ng takot sa lahat. Sa simula, hindi ako sigurado kung ano ang mga trump card na mayroon si Satanas, kaya sinubukan kong maging mahinahon. Nang maglaon, sinabi ko sa iyo na huli na ang lahat. Magpapansin ako sa susunod. Napakamot ng ulo si Yefan. Nakakadiri talaga ang Satanas na iyon. Kung hindi dahil sa pagpigil ng wushuang ng kanyang asawa, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin, takot na sabi ni Ning Zimo. Anyway, ang kasalukuyang krisis ay inalis na, kaya sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag, nakangiting sabi ni Ling Yue. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, asawa, ano ang problema ng Peking Ying Kongay na iyon? Medyo pangit din ang mukha ni Yefan, tungkol dito, kailangan kong suriin ang ilang bagay, gamitin mo lang itong 3 araw. Kapag lalabas ako, asawa ko, tulungan mo akong maghanap ng ilang impormasyon. Kung mas detalyado, mas matanda, mas mabuti. Sa tingin ko ay dapat magkaroon ng mas komprehensibo si Hongmeng. Maaari mong direktang kontakan si Xiao Wang at ang iba pa, at maaari kang makatulong ng marami. Nagtaka si Su Qingzhou, anong impormasyon? Kasaysayan ng paglilinang, mas matanda ang pinagmulan, mas mabuti, sabi ni Yefan. Nagtataka man ang mga babae kung bakit biglang gustong mag-aral ng history ng lalaki, pumayag silang lahat na tumulong. Lumabas si Yefan sa bahay at nag-isa muli sa mga sinaunang Diyos. Alam ang daan, natagpuan ni Yefan si Lao Lin. Si Lao Lin ay nakahiga sa isang rattan chair, nakasuot ng malamig na sombrero at nangangagat ng pakwan. Sa harap nito ay isang malaking lawa na may pamungwit sa isang bato. Sa pagtingin sa iyo, hindi ko na kailangan pang magtanong, alam mo kung bakit ako nandito, sabi ni Yefan sa gilid.
Umupo ka, itinuro ni Laolin ang bakanteng upuan sa tabi niya, kumain ka ng melon. Napabuntong hininga si Ye Fan, kayong mga creator, gusto ba ninyong lahat na maglaro ng malalim? Let's be honest, busy talaga ako. Nagpakita ng kawalan ng katarungan ang matandang Lin at sinabing, gusto lang kitang imbitahan na tikman ang mga melon na itinanim ko ng mag-isa, ano sa palagay mo? Walang pagpipilian si Ye Fan kundi kunin ang isang piraso, kinagat ito, at nagtanong, walang hanggan. Sino ito? Para sa kapangyarihan ng emperador. Kabanata 3704. Eternal, matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang ito. Sa totoo lang, tinatawag niya ang kanyang sarili na Eternal Emperor, ang pinakamatandang emperador. Hindi ko alam kung totoo ito. Siya mismo ay mula sa isang sinaunang tao. Ang lahi ng pilak, na umaasa sa kapangyarihan ng paggising sa emperador, ay tinalo ang gintong sibilisasyon na lumikha sa kanila. Siguro siya talaga ang unang tao na gumising sa emperador, at ang gintong sibilisasyon ay hindi inaasahan na magkakaroon ng kapangyarihan na maaaring sirain sila. Simula noon, ang Eternal ay nahuhumaling sa kapangyarihan ng emperador, naglalakbay sa iba't ibang mundo, naghahanap ng lahat ng uri ng emperador. Nagising, natalo at inalis, hindi nagising, direktang inalis ang primordial spirit, basta ito ang emperor species, determinado siyang manalo. Bumantong hininga si Laolin, ang Eternal ay ang taong pinakakilala ang emperor species, at siya rin ang pinakapanatikong nahuhumaling. Naniniwala siya na iisa lang ang emperador. At bilang unang nagising na emperador, nakakalat siya sa iba't ibang lugar. Sa mundo, lahat ng uri ng emperador ay dapat pag-aari niya. Para sa kanya, ang pagkolekta ng mga species ng emperador at sa wakas ay pag-iipon ng lahat ng kapangyarihan ng emperador ay ang kanyang paraan ng emperador. Actually, hindi ako pamilyar sa kanya, pero nakipagkaibigan lang ako sa kanya noong umpisa. Kapag nalampasan niya ito, hindi niya makukuha ang Emperor Seed ko, kaya sumuko na siya. Nagtaka si Ye Fan, ang kapangyarihan ng emperador ay pinakamataas, at ang binhi ng emperador ay walang paraan para magising, kaya paano niya ito kinokolekta? Ano ang silbi ng pagkolekta nito? Laolin daw, totoo na ang emperor species ay hindi maaaring mastered, ngunit hanggat ang primordial spirit na naglalaman ng emperor species ay inaalis at ang primordial spirit ay napanatili, ang emperor species ay hindi mawawala. Mukhang sa pamamagitan ng pag-aaral ng emperor species, maaari pa rin siyang magkaroon ng kapangyarihan. Kung mas maraming species ng emperor ang kanyang nakontak, mas magiging malalim ang kanyang pagsasaliksik sa kapangyarihan ng emperador. Marahil sa kanyang opinyon, ang pag-crack sa mga species ng emperador ay isang oras lamang. Gumawa si Eternal ng isang bagay na tinatawag na Eternal Bright Lamp, para makuha ng buo ang Emperor Seed. Upang mapadali ang mabilis na pagkolekta, hayaang kunin ng 7 Eternal Sons ang maliwanag na lampara at pumunta sa iba't ibang mundo para hanapin ang Emperor Seed. Kumunot ang noo ni Ye Fan, 7 Eternal Sons. O, ang 7 pagkakatawang tao na nilikha ni Eternal, ay nagmamana ng 7 Eternal na kakayahan. Hindi mo ba nakilala ang isa sa kanila? Ang taong iyon ay dapat na karunungan, ng 7 anak. Natigilan si Ye Fan, karunungan. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring magdusa ng husto ang ibang mga monghe nang makatagpo sila ng ganitong karunungan. At may 7 ganoong lalaki. Nang malapit nang umalis ang karunungan na iyon, hinabol ko siya at nakita ko ang isang malaking nilalang na nakaupo sa universo, iyon ay ang kawalang hanggan. Nang marinig ito ni Laolin, hindi niya napigil ang matigilan, sumunod ka sa karunungan. Tumango si Ye Fan. Kung gayon paano ka nakaligtas? Hindi maiwasan ni Ye Fan na magulat na may isang bagay na hindi alam ni Laolin. Hinatak ako ng matandang foodie, at sinabi rin niya, napakaswerte ko talaga na buhay pa ako, mahinang tumawa si Ye Fan. Sumeryoso ang mukha ni Laolin, sa susunod na makilala ko ang Eternal 7 Sons, huwag kang habulin. Sila ang incarnation of thoughts, ng Eternal, sa madaling salita, ang kanilang espiritual na mundo ay konektado sa Eternal. Mahal ka ng 7 Sons. Siya ay hindi nakakatakot, ngunit nahuli ng Eternity, hindi ka makakahuli ng kahit isang galaw ngayon. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at sinabi ng karunungan na hindi ito ang tunay na katawan dito. Hindi kaya ipapadala nito ang totoong katawan sa susunod. Halika. Hindi lahat ng mundo, mga tao ng kanyang eternal na dakilang emperador, ay malayang makakarating at makakaalis. Nahuhumaling lang si Eternal sa Emperor Species, hindi para maging kaaway ng lahat ng managers. Kung darating ang walang hanggang 7 anak, hindi ito para sa emperador, kundi para magdeklare ng digmaan sa akin, mahinang sabi ni Laolin. Bahagyang gamaan ang loob ni Ye Fan nang marinig niya ito. Kahit papaano sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala masyado tungkol sa Eternal Emperor. Ngunit, maaga o huli, mahahanap mo ako, napabuntong hininga si Ye Fan. Ang kapangyarihan ng iyong emperador ay dapat talagang makaakit ng kawalang hanggan. Anak, hindi madali para sa iyo na mabuhay, sabi ni Laolin na may mahinang ngiti. Mukhang galit si Ye Fan, mukhang wala kang magagawa tungkol sa kawalang hanggan.
Napabuntong hininga ang matandang Lin Chang, sino ang hindi dumaan sa 79 paghihirap upang maabot ang antas na ito. Paanong napakadaling pakitunguhan? Ye Fan he pouted, alam niyang totoo ang sinabi ni Lao Lin. Katulad ng mga tunay na Diyos ng Juyuan, kahit na medyo iba ang lakas, hindi madali para sa sinuman na pumatay ng tao. Sa madaling salita, mas malakas ang buhay, mas mataas ang rate ng pagpapahintulot sa kasalanan. Ang bawat tao'y may paraan upang iligtas ang kanilang buhay. Kung hindi mo kayang lumaban, kaya mong ipagtanggol, pero kung hindi mo kayang ipagtanggol, hindi ka ba tatakbo? By the way, anong nangyari sa sinabi mo last time? Tanong ni Lao Lin. Alam ni Ye Fan na tinatanong niya siya tungkol sa pagliligtas sa 5 yin at yang. Siguro, may solusyon talaga ako, sabi ni Ye Fan pagkatapos mag-isip. Oh, pinaikit ni Lao Lin ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, kung gayon ay aasahan ko ito. Kinabahan si Ye Fan at hindi na nagsalita, at mabilis na bumalik sa Human Alliance. Pagdating ko sa bahay, sandamakmak na libro na parang burol, nakatambak sa sala. Asawa, nakabalik ka na ba? Binibilang ni Nayen Rujao ang iba't ibang mga libro at sinabing, ayon sa mga tagubili ng iyong asawa, pinakilos ng mga kapatid na babae ang mga libro at mga tagapamahala ng Jade Sleep mula sa buong bansa upang ipadala ang mga materyales sa kasaysayan ng paglilinang. Marami pa ang hindi pa dumarating. Dapat itong ipadala sa loob ng 1 araw, at ngayon ay ipinapadala din ito ng taga-Hongmeng dito. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, tama na, Jillian, para hindi na nila ito hanapin, kailangan ko lang gumawa ng pangkalahatang kumpirmasyon, hindi, kailangan ko talagang hanapin silang lahat. Masunarang tumanggo si Nayen Rujao matapos itong marinig, at naglabas ng notice. Upang makatipid ng oras, inilipat ni Ye Fan ang lahat ng materyales na ito sa Yantian Ring. Sa likod ng kafe ni Bai Chenluo, mabilis na binasa ni Ye Fan ang mga materyal na ito sa kanyang banal na kahulugan. Naroon si Nayen Rujao upang tumulong sa paghahatid nito, ayusin ang nabasa ng lalaki, at kumilos bilang isang maliit na sekretarya. Bagamat napakabilis ni Ye Fan sa pagbabasa, tumagal ng ilang araw para matapos niyang basahin ang napakalaking dami ng impormasyong ito. Sure enough. Pagkatapos basahin ni Ye Fan ang huling libro, may bakas ng liwanag sa kanyang mga mata. Asawa, nakahanap ka na ba ng paraan para iligtas ang mundo? Nakaramdam ng saya si Nayen Rujao para sa lalaki. Ngumiti si Ye Fan, medyo may clue, nakita ko. Bago siya matapos magsalita, tumingin si Ye Fan sa nagniningning na mga mata ni Nayen Rujao, at biglang may naalala. Jiao, mamili tayo. Nagulat si Nayen Rujao, shopping. Oo, di ba nangako ako sa iyo, pagkatapos ng 8-door competition, sasamahan kita sa pamimili. Kefokun ngayon lang. Pagkatapos suriin ang impormasyon, nag-iisip ako ng countermeasures, huwag mag-aksaya ng mahalagang oras para sa aking asawa. Medyo hindi komportable si Nayen Rujao. Anong sayang ang oras para samahan si Jillian sa pamimili? At saka, nasa Yantian Ring tayo, at wala tayong masyadong oras para lumabas ng 1 araw. At saka, pinaghirapan mo para makabasa ka ng napakaraming celestial na libro kasama ko. Oras na para gantimpalaan ka. Hinalikan ni Ye Fan ang babae, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng babae at dumiretso sa lungsod kung saan naroon ang pamilya Chow. Lumipad. Tuwang-tuwa si Nayen Rujao, sumandal siya sa lalaki at mahinang sinabi, asawa, ngunit gusto pa ring malaman ng aking asawa, ano ang iniimbestigahan mo sa mga araw na ito? Kabanata 3705 hindi na kailangan. Oh, Zik huge. So, wala lang. Actually, gusto ko lang malaman kung ano ang open heaven, sabi ni Ye Fan. Kay Tian. Kakaibang sinabi ni Nayen Rujao, ang asawa ko ay nasa larangan na ng pagiging creator, bakit kailangan pa nating intindihin ang Kay Tian? Jiao, ang kawili-wiling bagay tungkol sa paglilinang ay ang bawat isa ay may iba't ibang pangunawa. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, tulad ng isip ng iyong mga babae, mahirap para sa akin na maunawaan ang paglilinang at pag-unawa ng ibang tao. Iba talaga ang tingin ko kay Kay Tian sa nakikita ng iba. Ngunit sa pangkalahatan, walang tama o mali, at walang karaniwang sagot. Gusto ko lang makita kung paano naiintindihan ng ibang tao ang bukas na langit sa buong panahon. Napakurap-kurap si Nayen Rujao, masyado ang isip ng asawa ko mahirap bang hulaan. Kung ano ang gustong malaman ng asawa, sasabihin sa iyo ng concubine. Gusto ni Ye Fan na tumawa at gumalaw, ang hanggal na babaeng ito, ang kanyang focus sa puso ng mga babae. Para bang natatakot siya na maabala siya sa hindi niya pagkakaunawaan, nagkusa siyang magtanong. Mahal kong Jillian, mas alam ko kaysa sa sino man ang iniisip mo. Niyakap ni Ye Fan ang kanyang mga braso sa balikat ng babae at magiliw na sinabi. Namula si Nayen Rujao, at nagkusang na halikan ang lalaki. Ngunit ang asawa ay hindi pa rin nakakaintindi, kailangan mong maunawaan si Kay Tian. Bago pa matapos magsalita si Nayen Rujao, hinarang ni Ye Fan ang kanyang mapupulang labi. Ngayon, kasama ko lang si Jillian sa pamimili, pag-uusapan lang ang tungkol sa pag-iibigan, hindi tungkol sa mga makamundong bagay. Ngumiti si Ye Fan.
Ngumiti si Jillian at tumango. Dumating ang dalawa sa komersyal na kalye sa lungsod, mamasyal, kumain ng dessert, at bumili ng bagong damit. Ang pamilya ni Yu Chao ay pumanaw sa maraming henerasyon, at ang mga tao dito ay hindi makikilala si Yefan bilang kanilang Diyos ng paglikha. Tiningnan ni Yefan ang mataong matataas na gusali, lahat ng uri ng advanced na kagamitan sa teknolohiya, at ang walang katapusang mga kalye, at lubos siyang nasiyahan. Nang dumaan sa pintuan ng isang shopping mall, isang panayam sa isang celebrity ang naglalaro sa isang malaking screen ng advertising. Ito ay isang magandang babae na nakasuot ng maayos at propesyonal. Tiningnan ni Yefan ng malapitan at hindi niya maiwasang maging masaya. Little Ju. Matagal ko nang hindi nakikita ang babaeng ito. Sikat ba siya? Kahit na ang cultivation base ni Xiaoju ay inalis, ngunit umaasa sa spirit kill, pagkatapos ng muling paglilinang, ang kanyang habang buhay ay maaaring pahabain ng mahabang panahon. Sumulyap si Nayan Rujiao sa kanyang mga mata at ngumiti ng matamis. Talaga, narinig ko mula kay Chen Luo na si Xiaoju ay chairman na ngayon ng isang malaking kumpanya. Juicy Food Group. Ang munting mata ko na pasang ito ay talagang ginawang karera ang kanyang libangan. Oo, ngayon tuwing babalik si Xiaoju sa cafe, magdadala siya ng maraming bagong pagkain para subukan ni Chen Luo. Nagreklamo sa akin si Chen Luo noong nakaraan, sinabing mas gugustuhin ni Xiaoju na huwag na siyang balikan, kung hindi, sa tuwing kumakain ako ng maayos. Hindi nakaimik si Yefan, bakit hindi ko alam, hindi mo naman nabanggit sa akin. Napaka-busy ng asawa ko, walang oras ang lahat para banggitin ito sa iyo. Agad na nil-arrow ni Nayan Rujiao ang kanyang panlasa, asawa, kilala mo ba ang aming pamilya, sino ang pinakamalapit kay Xiaoju ngayon? Hindi man lang inisip ni Yefan, tuan-tuan. Ito ang mahilig kumain ng merienda, nakapareho ng isip ni Xiaoju. Puche, hindi napigilan ni Nayan Rujiao na tumango. Kaagad na natuklasan ni Yefan na ang logo ng mall na ito ay kulay kahel din. Malinaw, si Xiaoju ay nagtatag ng sarili niyang teritoryo ng negosyo sa Yuchao. Asawa, sa katunayan, sa mundo ng Yantianjia, kahit na ang mga maya ay maliit at kumpleto, marami sa mga tao dito ay malayang mahanap ang kanilang mga pangarap. Nararamdaman ng aking concubine na kumpara sa kanila, ang mundo sa labas ay napakalaki, ngunit lahat ay nabubuhay ng mas mahusay. Napakahirap na trabaho. Huminga ng malalim si Yefan at sinabing may emosyon, oo, ngunit ang makitang ang mundong ito ay unti-unting nabuo ay nagbigay sa akin ng kaunting kumpiyansa. Noong gabing iyon, nag-candlelight dinner si Yefan kasama ang babae, at sa pinakatahimik na gabing magkasama kami sa isang marangyang hotel. Gustong samahan ni Yefan si Nayan Rujiao, ngunit kailangan din niyang magpahinga. Pagkatapos ng maikling bakasyong ito, nakita ni Yefan si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae sa sala, nag-uusap at nagtatawanan sa sandaling lumabas si Yefan sa Yantian Ring. Nang makita siya ng mga babae at lumabas si Jillian ay malabo ang kanilang mga mata. Asawa, lalabas ka kaagad. Narinig kong sinabi ni Chen Luo na makikipag-date kang mag-isa, ilang araw pa. Pang-aasar ni Feng Yaoying. Hoy! Paano mo ako mapagtataksilin? Si Bai Chen Luo ay nagkataong nasa labas at nagmamadaling hamarang. Ayaw niyang isipin ng mga lalaki na mahilig siyang gumawa ng maliliit na ulat. Ate Jillian, kailangan mong maging mas masustansya, kung hindi ay madaling malalanta ang mga babae, sabi ni Shilanyo na may mapanuksong ngiti. Namula ang mukha ni Nayan Rujiao, at ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Ubu, parang may masayang kaganapan. Nagmamadaling iniba ni Yefan ang usapan, malabo niyang narinig kung sino ang ikakasal. Inabot sa kanya ni Su Qingzhou ang isang imbitasyon sa kasal. Imbitahan ang pamilya ng Sword God, hulaan mo kung sino ito. Nakita ni Yefan na ang imbitasyon sa kasal ay malinaw na may totem ng White Tiger Clan. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, pwede bang? Sila. Hindi man lang tinanong ni Su Qingzhou kung sino, sila, maliwanag na ito. Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo, hindi alam kung tatawa o iyak, mukhang hindi inaasahan ang 8-door competition na ito. Huwag mo nang pag-usapan ito, may nakita ka ba sa libro? Medyo nababalisa si Xiao Ziner, hayaan ang mga kapatid na naghahanap kami ng isang bungkus ng mga libro, ngunit sa huli ay nakipag-date ulit kami kay Jillian, sabik na sabik. Hindi kinaya ni Yefan ang marahas na babaeng ito, at bumantong hininga. Pagkatapos basahin ang mga librong ito, natukoy ko talaga ang isang bagay. Ano ito? Ang kaharian ng Kaitian ay maaaring wala sa simula. Nagkatinginan ng mga babae, nalilito. Ano ang sinasabi mo? Kung wala ito, saan nagmula ang napakaraming Kaitian na kaharian? Nagtataka si Xiao Waiso. Ngumiti si Yefan at sinabing, sa totoo lang, pag-isipan itong mabuti, mayroon bang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng kaguluhan at Kaitian? Ang dalawang kaharian, bagaman ang Kaitian ay magiging mas malakas, ngunit hindi isang pagbabago sa husay. At isa pang patunay ay ang banal maging ito man ay kaharian o kaguluhan, maaari mong maunawaan ang magic skills. Tanging Seikiko, iyon ay, antas ng eroplano, ay isang tunay na pagbabago sa husay. Hinawakan ni Ayer ang kanyang baba at bamulong, sa katunayan, kung talagang nais itong ituring na isang pagbabago sa kalidad,
magkakaroon ng kalamidad na sakupin ang kalangitan, kailangan ng banal na kaharian ang sagradong puso, ang banal na katawan at ang banal na espiritu, at ang kaguluhan ay may chaos god punishment. Tanging kay Tian lang ang tila nagpapataas ng chaos realm sa kumpletong level, at walang malaking tagumpay sa realm. Tumango si Ye Fan at sinabing, oo, marami na akong nabasang makasaysayang material tungkol sa Tianjing, at nalaman kong maraming iskolar din ang nagtanong sa tanong na ito. And, no one really will kay Tian this. The origin and meaning of the realm are explained so that everyone is convinced. Kung ihahambing, ang banal na kaharian, kaguluhan, at espiritualidad ay lahat ay napakamakatwiran at kinikilalang mga kaharian. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, asawa. Ang ibig mong sabihin, ang kay Tian ay isang kaharian na sapilitang idinagdag at pinagsalitin. Malapit na, tumango si Ye Fan. Ano ang silbi ng pag-alam nito? Ayon dito, ang anumang kaharian ay maaaring itakda ng pinakamaagang tao, sabi ni Xiao Ziner. Sinabi ni Ye Fan na may misteryosong ngiti, hindi iyon pareho. Ang maaaring magtakda ng isang kaharian ay dapat na isang napakasinaunang pag-iral, at may ganap na autoridad. At ang gayong pag-iral ay sadyang lumilikha ng isang hindi kinakailangang kaharian, at dapat na mayroon siya. Ang malalim na kahulugan ng Kabanata 3706 ang sikreto ni Hongmeng. Oh, Zikyuj. So, Aya, Kuya Ye Fan, huwag mong ibenta ang iyong tae, ano ang ibig sabihin ng pagbukas ng langit? Si Du Yuner ay balisa. Pagbukas ng mundo, ang lumikha na si Pangu. Biglang sabi ni Chu Yunyao. Pinitik ni Ye Fan ang kanyang mga daliri at nakangiting sinabi, oo, kung tama ang aking haka-haka, kung gayon ang open heaven, ay ang nagtatag ng Hongmeng, ang dakilang Diyos na si Pangu, isang pahiwatig, na natitira sa mga susunod na henerasyon. Ginawa talaga ni Pangu si Hongmeng. Ang martial god na iyon ay talagang nakababatang kapatid ni Pangu. Tak ang tanong ni Shu Lingshan. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, hindi ako sigurado, ano ang relasyon ng matandang Fudi at Pangu, pero ang palakol sa bakuran, pakiramdam ko ay malaki ang posibilidad na ito ang maalamat na palakol na Pangu. Walang gaanong kandidato para sa lumikha ng. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pasukan ng Hongmeng, ang salitang Hongming, na iniwan ng lumikha. Nang makita ang mga ekspresyon ng pagkalito ng mga babae, ngumiti si Ye Fan at sinabing, sumama ka sa akin. Direkta niyang inihagis ang Dragon Shadow Fragmentation sa bahay, at dinala ang mga babae sa gate ng Hongmeng. Nang makita ng mga batang babae ang dalawang malalaking karakter, ang ilan ay hindi malinaw, habang ang iba ay labis na naaakit. Napansin ito ni Ye Fan, malinaw na nakita ni Su Qingzhou at Xiao Ziner ang isang bagay, ngunit ang ibang mga babae ay karaniwang walang naramdaman. Ang dalawang salitang ito ay napakalabo. Pinunasan ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata. Malinaw na nakita ko ito, ngunit tila hindi ko ito maalala. Ate, malabo pa ba ang ganoong malaking salita? Nagtaka si Du Yuner. Mukhang malinaw sa unang tingin, ngunit hindi sa pangalawang tingin, sabi ni Su Qingzhou. Tama, ganyan ang pakiramdam. Tumango si Xiao Ziner. Sinabi ni Ye Fan, ang dalawang salitang ito ay talagang naglalaman ng paraan ng paglikha ng mundo, ni Pangu. Maaaring sabihin na isang paraan, isang mahiwagang kasanayan, ngunit ito ay dapat na likas na talento ng Pangu. Totoo kaya ang alamat ng Pangu kay Tian? Hindi ba umiral na ang fifth eye? Tanong ni Ling Yue. Nakangiting sabi ni Ye Fan, pag-isipan mong mabuti, ano ang mito ng pagbubukas ng langit ni Pangu? Sinabi na nagsimulang magbukas ang chaos, at ito ay maputik. Nakita ni Pangu ang kadiliman at gumamit ng palakol upang hatiin ang chaos gamit ang isang palakol sa lugar. Natigilan ang mga babae nang maisip nila ito sa kalagitnaan. Tumango si Ye Fan at sinabing, tama, ang susi ay nasa kadiliman, na ito. Si Wu Tai ay umiral ng orihinal, ngunit noong panahong iyon, si Wu Tai ay walang yin at yang, tanging kadiliman. Ito ay dahil sa pagbukas ng langit ni Pangu. Kaya't ang limang Tai ay nahahati sa yin at yang. Sinabi ni Ayer, tulad ng sinabi ng Diyos na dapat magkaroon ng liwanag, ginawang maliwanag ni Pangu ang mundo. Oo, ngunit ito mismo ang nagpauna sa fifth eye. Hindi patas, ang pinaka-primitive na contradiction. Napabuntong hininga si Ye Fan, narinig ko noon na ang cycle ng yin at yang, patuloy na pagkasira at paglikha, ay para sa buhay na pahalagahan ang pinaghirapang liwanag. Sa simula, sa tingin ko ito ay makatuwiran. Ang mga tao ay masamang tao, at kung sila ay namumuhay ng maayos, hindi nila sila pahalagahan. Ngunit sa katunayan, pag-isipan itong mabuti, kung ito man ay sumisira sa mundo o lumilikha, kailangan bang sapilitang makialam? Kung ang isang lahi ay nakatakdang masira, bakit kailangan ng master ng Hongmeng na pamahalaan ito? Sa madaling salita, bago pinatay ng Dragon Emperor ang Master of the Six Paths, ang operation mode ng Yin Yang 5 Days ay orihinal na labos. Talagang makakapagpasya ito sa paglikha ng ang tanging bagay na sumisira sa mundo ay ang Dragon at ang Dragon Emperor. Lahat ng ginagawa ng mga pinuno ay parang pansamantalang pamahalaan. Mula sa ugali ng Dragon Emperor, nakikita ko na sa mga mata ng lumikha, ang yin at yang ay talagang pantay-pantay ang buhay. Kahit na lamunin ng underworld ang mundo, walang bagay na mabuti o masama.
Ang malaking bagay ay ang mundo ay nag-restart. Gayunpaman, ang mga nilalang na naninirahan sa limang tay ay hindi nag-iisip ng gayon. Nais ng lahat na mamuhay sa maliwanag na bahagi, ngunit kalahati lamang ng limang tay ang maliwanag, at ang mga mapagkukunan ay limitado. Ito ay nangangahulugan na dapat mayroong isang bahagi ng buhay na maaari lamang pumunta sa madilim na underworld. Sinabi ni Chu Yunyao, kaya, itinatag ng Daos na ninuno ang Hongming Domination System pagkatapos buksan ni Pangu ang kalangitan upang mapanatili ang kaayusan ng yin at yang ng limang tays. Tumango si Ye Fan, dapat ganito. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na pagkakasunod-sunod, sa pamamagitan ng pag-ikot ng yin at yang, ay nagbibigay daan sa lahat ng nilalang na magkaroon ng pagkakataong maligo sa liwanag, na medyo patas. Kaya lang, anumang makina ay tatanda balang araw, at lahat ay magkakamali. Hindi nagagana ang order na ito. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, asawa, sa tingin mo ba? Hindi sinasadya ng Diyos Pangu na binuksan ang kalahati ng fifth tie, ngunit nabigo siyang makumplito ang buong proseso ng pagbubukas ng langit. Matigas na sinabi ni Ye Fan, nawalan ng divine power ang Pangu Axe, at namatay din si Pangu. Sa palagay ko inubos niya talaga ang kanyang buhay, ngunit natapos lang niya ang kalahati ng malaking dahilan ng pagbubukas ng langit. Kung tutusin, mayroon na siyang ang langit ay bukas, hindi na kailangang magmaneho sa kalahatian, iiwan ang dalawang mundo ng yin at yang, isang napakahirap na contradiction. Walang nagtakda na ang limang concubines ay hindi maaaring maging maliwanag, tama. Ang mga babae ay, natulala. Napakaraming iniisip ng lalaki mula sa salitang Hongmeng, isang sirang palakol. Imposible. Si Pangu ang lumikha, at ang lumikha ay mamamatay dahil sa pagbukas ng langit. Bulong ni Wu Yechuan. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, depende din ito sa ginawa ng lumikha. Naniniwala ako na anumang buhay ay may hangganan. Kahit papaano, hindi ko maisip kung paano ginawa ni Pangu ang ikalimang tay ng kadiliman na naligo sa kalahati ng saliwanag. Paano magiging imposible para sa isang nakakapukaw ng kaluluwa, pangunguna na gawain na maubos ang buhay ng isang lumikha? Kahit ako ay nagdududa. Si Pangu mismo, ang misyon ng kanyang hitsura ay buksan ang mundo ng limang tay. May hula talaga si Ye Fan na hindi niya sinabi, iyon ay si Ye Wuya. Kung, si Ye Wuya ay talagang nakababatang kapatid ni Pangu, alin sa Pangu ang maaaring magbukas ng kalahati, paano ang magkapatid na magkasama? Totoo ba na kung pagsasamahin ang dalawang kapangyarihan, ang limang tay ay ganap na mabubuo? Hindi ba ibig sabihin? Hindi pinili ni Ye Wuya na buksan ang langit kasama ang kanyang kapatid para sa kanyang sariling buhay. Hindi rin sigurado si Ye Fan, hula lang, sa katunayan, anuman ang piliin ni Ye Wuya, kalayaan niya iyon, at walang tama o mali na sabihin. Asawa, pagkatapos ay sinabi mo na ang paraan upang mailigtas ang fifth tie ay nakatago sa mensaheng iniwan ng dakilang Diyos na si Pangu. Nagtatakang tanong ni Nayen Rujiao. Tiningnan ni Ye Fan ang dalawang misteryosong karakter at sinabing, ang paglitaw ng Hongmeng ay hindi para sa pagpapayunir sa lupain, ngunit para pahintulutan ang mga nangungunang magsasaka na patuloy na pumunta rito. Siguro ang dakilang Diyos na si Pangu ay naghihintay, at ang mga nakalaan ay maaaring basagin ito. Mula sa impormasyon ng dalawang salitang ito, makikita mo ang malalim na kahulugan ng pagbubukas ng langit. Pagkatapos ng lahat, ang pagtindi ng contradiction sa pagitan ng yin at yang ay walang iba kundi ang hindi pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan, ang pagdurusa sa underworld, at ang hindi pagpayag na ibigay ang liwanag sa mundo. May master ba? Para gayahin si Pangu at simulan muli ang dakilang layunin ng pagbubukas ng langit. Napuno ng pananibik ang mga mata ng kandila, sa pag-iisip nito, nanginginig ang kanyang katawan. Chapter 3707 Ayokong magmana. Oh, Zikhuge. So, kung talagang magagawa ito ni Ye Fan, siya ang magiging pinakadakilang lumikha. Ang pag-iisip ng pagiging masakop ng gayong tao ay naging sanhi ng pagsindi ng kandila sa lahat. Naramdaman ni Ye Fan ang nakakapasong mga mata, at hindi napigil ang humigpit ang kanyang baywang. Nahihiya siyang ngumiti, hindi ganoon kadali, balahibo lang ang nakikita ko. Malayo pa ako sa pag-abot sa antas ng pambihirang tagumpay. Ngunit napakalakas pa rin ni Brother Ye Fan. Sa buong panahon, marahil ikaw lang ang makakapagmana ng mantle ng Pangu. Excited na sabi ni Shilanyo. Ngumiti si Ye Fan at umiling. Kung tutusin, naramdaman niyang hindi lang siya ang dapat makakita sa kahulugan ng dalawang salitang ito. Pero ang tanong, kahit na nakikita na ito ang prinsipyo ng isang mahiwagang pamamaraan, sino ang maaaring gumaya dito? At ang kanyang wuswang ay tila may ganoong potensyal. Matapos tingnan ang prinsipyo at gayahin ito ay kanyang espesyalidad, at ang kapangyarihan ng emperador ay hindi mas mahina kaysa sa anumang kapangyarihan. Marahil, bago ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Yin at Yang, talagang may napagtanto siya. Huwag. Siya ang dapat na mapagtanto ang paraan ng pagbubukas ng langit. Dahil sa ganitong paraan lamang natin mareresolba ang mga contradiction ng limang tay na nilalang. Okay, hindi ka pa nakakapunta sa Hongming Universe. Pumasok ka at tingnan mo. Hindi pa ako seryosong namimili.
Alam ni Yefan na kahit na gusto niyang maunawaan ang paraan ng pagbubukas ng langit, hindi siya maaaring magmadali at ilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo. Dahil siya ang patron saint ng Hongmeng ngayon, hindi niya maintindihan ang sarili niyang teritoryo. Sinamantala ang 3 araw na deadline, binalak niyang ipakita sa mga babae ang paligid. Nang makita ng mga babae na nakahanap si Yefan ng paraan para malutas ang krisis, tuwang-tuwa sila, at natural na tuwang-tuwa. Asawa, bakit hindi mo tawagan ang iyong mga magulang at mga nakababatang kapatid din? Di ba may bakuran tayo, lahat ay makakapagluto ng pagkain ng magkasama at magkaroon ng masigla pagkatapos ng mahabang panahon, mungkahi ni Nayan Rujao. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, magandang ideya, matagal ko nang hindi nakasama ang aking mga magulang. Dahil maalalahanin si Sister Jillian, hindi nakakagulat na napasaya niya ang kanyang asawa, sabi ni Shilanyo na may maasim na ekspresyon. Nakakainggit ang mga tao. Sister Jillian, pakiusap turuan ako ng ilang karanasan, sabi ni Wu Yesho. Namula si Nayan Rujao sa nanunukso, kayong dalawang babae, lagi niyo akong tinatawanan. Nagtawanan ang mga babae at sinundan si Yefan papunta sa Hongmeng. Si Su Qingzhou ay nakatayo sa labas ng gate, ngunit tinitigan ang dalawang malalaking karakter, at hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Su Qingzhou, ano ang ginagawa mo? Lahat ay lumipad palayo. Pagkatapos ng susunod na teleportasyon, naghiwa-hiwalay sila. Nang makita ito, hindi napigilan ni Xiao Ziner ang pag-iyak. Tumingin sa likod si Chu Yunyao sa sandaling ito at sumimangot. Wala yun, pasok na tayo. Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou at sumunod sa pinto. Talagang ayaw mong mamana niya ang pamana ni Panguo, sabi ni Chu Yunyao sa mahinang boses. Hindi ito itinago ni Su Qingzhou, at tumanggo. Hindi mo ba iniisip? Natahimik si Chu Yunyao. Panguo kay Tian. Sa huli, namatay siya. Bahagyang napabuntong hininga si Su Qingzhou, ngunit baka sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan. Banibiro ni Yefan ang mga babae sa harapan, at sa gilid ng kanyang mata, sinulyapan niya ang Hongmeng Gate. Talagang narinig niya ang mga salita ni Su Qingzhou. Kahit na alam ng ibang babae ang sikreto ng Kaitian, sila ay masasabik at masaya, ngunit malamang na naisip ni Su Qingzhou si Pangu Kaitian hanggang sa kanyang kamatayan. Para kay Su Qingzhou, ang pagliligtas sa mundo ay hindi kasing halaga ni Yefan. Ngunit hanggat iniisip ni Yefan ang tungkol sa grupo ng mga tunay na Diyos sa ilalim ni Juyuan, Emperor Xuanyuan at Chiyo at iba pa, hindi siya maaaring umupo na lamang at huwag pansinin ang mga ito. Bukod sa mga inis na ito, dinala ni Yefan ang mga babae at naglibot sa Hongmeng Universe sa loob ng isang araw. Pagdating nila sa maliit na bakuran na naiwan ni Ye Wuya, dinala ni Yefan si Ye Wangto at ang kanyang asawa, si Ye Longyuan at Ye Wuyo. Medyo masikip ang bakuran na dati ay maliit dahil sa dami ng tao. Pero wala namang pakialam ang lahat, kung tutuusin, bihira lang ang ganoong kalaking reunion, kaya mas mabuting makipag-close. Nabalitaan ko na kayong dalawa ay gumawa ng maraming pag-unlad kamakailan, at bumalik ba kayo sa Earth upang makipag-date ng magkasama? Niyakap ni Ji Soxan ang anak ni Ye Hang, lumipat sa tabi ni Ye Wuyo, at nakangiting sinabi. Namula si Ye Wuyo at mabilis na nagpaliwanag, hindi, binisita ko lang ang puntod. Masyadong mahaba, at ang mga puntod ng aking mga kamag-anak ay naging mga sinaunang puntod at kailangang alagaan. Habang nagsasalita, walang malay ang mga mata ni Ye Wuyo. Napatingin siya sa gilid ng kahoy na pier sa hindi kalayuan. Nalaman ni Ye Longyuan na ang palakol ay maaaring ang palakol ng Pangu, at patuloy niyang sinusubukang itaas ito pagkatapos niyang makapasok. Ngunit gamit ang lakas ng 9 na toro at 2 tigre, siya ay ganap na hindi gumagalaw, at siya ay pagod na siya ay napabuntong hininga. Tila alam na nakatingin si Ye Wuyo, itinaas ni Ye Longyuan ang kanyang ulo at lumingon sa likod. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagmamadaling ibinaba ni Ye Wuyo ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paghiwa ng mga gulay. Sok-sok. Ouch! Napakatamis ng ekspresyon ni Ji Soxan sa ngipin. Nay, huwag kang magchismis ng ganyan, nahihiya si Tita Wuyo, natatawang sabi ni Ji Wenyo. Anong nakakahiya dito? Napaka-romantic ng matandang mag-asawa, hindi tulad ng tatay mo, masama siyang matanda. Marunong siyang maglaro ng chess at uminom ng tsaa buong araw, at hindi man lang niya ako inaalis. Naiinis na tumingin si Jisoo. Mapa ni Ye Huang. Nahiyang sumimangot si Ye Wangto, ano ang pinag-uusapan mo sa harap ng mga bata? Gusto mong dalhin ang iyong mga apo, saan ka lalabas? When you, ito na ang pang-apat mong anak kay Hanger, di ba? Ang cute. Naiingit si Ye Wuyo, at pagkatapos ay tumingin kay Yefan ng may hinanakit, ewan ko sa kuya mo, napakaraming hipag sa paligid mo, abala ka sa ginagawa, at wala man lang gumagalaw. Haha, si kuya ay may mabigat na responsibilidad, salamat kay kuya, kaya natin huwag mag-alala sa pagkakaroon ng anak, haha. Natatawang sabi ni Ye Hang. Nagkunwaring umupo si Yefan sa harap ng kalan at patuloy na nagdadagdag ng panggatong, na parang wala siyang narinig. Asawa, masyadong mainit ang apoy. Sigaw ni Nayan Rujao na nagluluto. Ang mga babae ay palaging nagtatawanan, at sa harap ng mga magulang ay abala ang Sword God.
Nang magsisimula na ang hapunan, hindi alam ni Xiao Wang kung saan kukuha ng balita, kaya dinala niya si Xiao Ru upang bisitahin. Bagamat sinabi niyang magpadala ng ilang espiritual na prutas, tila gusto niyang makipagkaibigan sa pamilya ni Ye Fan. Pumunta dito si Xiao Ru dahil nalaman niyang dito na nakatira si Ye Wuya bago ang kompetisyon. Nang makita si Xiao Ru na nakatayo sa harap ng kalan na may dismayadong tingin sa kanyang mukha, medyo hindi komportable ang magkapatid na si Xiao Ziner. Brother Ye Fan, saan nagpunta ang Diyos ng digmaan? Anong uri ng ugali ang kailangan mong ibigay? Hindi napigilan ni Du Yuner na sabihin. Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi ko talaga alam, kung hindi ko na kailangang itago ito para sa kanya. Xiao Yuner, ayos lang. Nagpout si Xiao Ru at sinabing, sa totoo lang, dumaan sa 8-door competition na ito, naisip ko na. Wala akong alam, kaya walang pakialam si Ye Wuya, kung ano ang iniisip ko. Napagpasyahan kong lampasan muna ang iyong maliit na Ye Fan, at pagkatapos ay pumunta kay Ye Wuya. Inosente ang mukha ni Ye Fan, ano ang kinalaman nito sa kanya? Hindi niya karibal. Gayunpaman, bigla niyang naiintindihan kung kanino natutunan si Xiao Ziner, at kung sino ang aabutan sa buong araw. Ye Fan, kumusta si Qinglan? Bihira para sa lahat ang magtipon-tipon, at hindi magandang wala siya. Tanong ni Xiao Waiso sa oras na ito. Tama si Ye Fan sa pag-iisip tungkol dito. Bagaman mahalaga ang paglilinang, hindi siya nagmamadaling kumain. Kaagad, pumasok siya sa Dragon Pond ng may kamalayan, at tinanong ang kahulugan ng Qingfeng Qinglan. Matapos makatanggap ng positibong sagot mula sa babae, pinakawalan ni Ye Fan si Feng Qinglan. Ang mahabang maitim na pulang buhok ni Feng Qinglan ay lumaki sa kanyang baywang, siya ay malamig at mayabang at marangal. Kung ikukumpara sa bago pumasok sa Dragon Pond, mayroong isang layer ng misteryo at hangin ng hari. Sa unang tingin, ang lahat ng mga batang babae ay natigilan, at biglang nakaramdam ng hindi pamilyar. Wow! Sister Qinglan, magsasanay ka ba o magpapaganda, paano ka magiging maganda? Nanlaki ang mga mata ni Shilanyo, puno ng pagkamangha ang kanyang mukha. Nakita ni Xiao Wang ang biglang paglitaw ng reyna ng dugo ng dragon, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Nagpakita ng pagdududa si Feng Qinglan, at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang mukha. Ano ang pagkakaiba? Parang kumikinang ang buong pagkatao mo. Si Wu Yeshuo ay gumawa ng labis na kilos. Naiinggit na niyakap ni Xiao Waiso si Feng Qinglan. Lanlan, anong mga lihim ang natutunan mo tungkol sa kagandahan sa Longxi, at itinuro mo sa iyong mga kapatid na babae? Huwag kang manggulo, Suso, naglilinang lang ako, nasaan ang sekreto? Si Feng Qinglan ay naliligaw din. Dahil sa improvement ng cultivation, nako, parang bumuti ang buong katawan at kaharian, di ba, mabahong Ye Fan? Tanong ni Xiao Ziner sa lalaki habang kumadyot ng kapirasong mais. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at tumingin kay Feng Qinglan ng may paghanga, na parang pinahahalagahan ang natatanging sining na nilikha niya sa kanyang sarili. Bagaman hindi ako mabaho, Ziner, tama ka, Qinglan ngayon. Natatakot ako na sa usaping pangunawa sa dugo ng dragon, nalampasan niya si Feng Xiaotian. Sa pamamagitan ng patnubay ni Ye Fan, direktang natunton ni Feng Qinglan ang pinagmulan. Linangin ang kapangyarihan ng dragon. Kahit na ang pundasyon ay hindi kasing ganda ng kay Ye Fan, siya rin ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad sa Dragon Pond. Ang aura ng isang hari na nagmumula kay Feng Qinglan ay eksaktong aura ng Shenlong clan. Iba sa ordinaryong berdeng dragon ng tao, natural na mas mataas ang hininga ng mga banal na hayop. Ano? Sa maikling panahon, nalampasan ni Qinglan si Elder Feng Xiaotian. Bulalas ni Xiao Ziner. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngumiti si Ye Fan at umiling, sa mga tuntunin ng aktwal na labanan, natural na mas magaling si Feng Xiaotian, at nandoon ang mga kasanayan at kultivasyon. Ngunit magagamit ni Qinglan ang galit ni Qinglong para ma-master ang kapangyarihan ng iba't ibang dragon ng maaga. Kasama ng karanasan ni Longxi, ang kanyang katawan at kaluluwa ng dragon ay mas malapit sa dragon. Sa madaling salita, maliban sa akin, dapat si Qinglan ang pinakamalapit na tao sa Dragon Clan. Pinisil ni Feng Qinglan ang kanyang palad, nasa Dragon Pond ako, at hindi ko pa rin ito naramdaman, ngunit ngayon nararamdaman ko na iba na talaga ang kapangyarihan. Wala na. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, at pinalibutan siya ng isang bughaw na multo ng dragon. Dragon Shadow dumudurog sa langit. Bulalas ng lahat, nagamit ni Feng Qinglan ang 7 Tribulations Asher Dragon skill ng maaga. Alam mo, dati, ang kapangyarihan lamang ng unang 6 na kapigatian ang maaaring ma-unlock ng maaga. Sa teorya, maaari talagang hayaan ni Qinglong Fury na gumamit siya ng espasyo at oras ng maaga, ngunit ang bilis ng pagpapabuti ay talagang napakabilis. Sa sandaling bulalas niya, diretsyong sinara ang pinto ng kalawakan. Nabigo. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, mukhang nadismaya, malinaw kung magagawa ito sa Longxi. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, lumabas ka sa bakuran na ito at subukang muli. Si Feng Qinglan ay natigilan saglit, at pagkatapos ay lumabas. Sa bakuran, muli itong ginaganap. Sa pagkakataong ito, isang pinto ng kalawakan ang bumukas ng maayos. Paano ito mangyayari?
Iba ang espasyo sa bakuran na ito. Nagtataka si Feng Qinglan. Sinabi ni Ye Fan, ang bakuran na ito ay ang lumikha ng Hongmeng, ang bayan ng matandang mahilig sa pagkain at ng kanyang kapatid. Bagaman tinanggal ko ang karamihan sa mga paghihigpit dito, ito ang tahanan ng lumikha, at ang spatial na katatagan ay napakataas. Kung nagayos ako ng maaga, hindi ka makapasok. Natigilan si Xiao Wang, kaya pala, nalilito pa rin ang concubine ko. Hindi ako nakapasok dito sa bakuran noon, pero napakatalino ng tiyuhin ko. Nakita siya ni Feng Qinglan sa unang pagkakataon. Pagdating ko sa Xiao Wang, hindi ko maiwasang magtaka, ito ay. Oh, ang asawa ng demonyong emperador na si Jane Zizai, tawagin mo lang ang kanyang hipag, pagpapakilala ni Ye Fan. Kaya ang aking hipag ang unang babaeng magsasaka ng Hongmeng. Agad na nalaman ni Feng Qinglan kung sino ito. Hindi mo kailangang ipanganak, maaari mo akong tawaging kapatid. Si Xiao Wang ay masigasig na humakbang pasulong at hinawakan ang malambot na mga damo sa hangin. Sister Feng Qinglan, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong mga gawa, ang babaeng general na maaaring manguna sa mga tropa sa pakikipaglaban, labis itong pinahahalagahan ng kapatid ko. Not to mention Feng Qinglan, lahat ng naruroon ay nagulat, Xiao Wang even this information all know. Sister-in-law. Overrated si ate, ang walang kwentang bagay na ito ay hindi dapat banggitin, umiling si Feng Qinglan. Hindi mo kailangang magpakumbaba, gusto ng kapatid ko na pagbutihin ang kanyang lakas, maaari kang lumapit sa kanyang kapatid at matuto sa isa't isa, nakangiting iniaya ni Xiao Wang. Talaga. Agad na naging masigla si Feng Qinglan, isa itong magaling na kalaban na hindi man lang makahingi nito. Sa katunayan, sa lakas na tulad niya, posible itong pagbutihin kasama si Ye Fan, ngunit dahil masyadong malaki ang agwat ng lakas, wala talagang mararamdaman. Bagamat matutulungan siya ni Ye Fan na malutas ang maraming problema, ngunit ang oras ng isang lalaki ay masyadong mahalaga, at hindi niya ito laging sakupin. Kung handang ituro siya ni Xiao Wang, marami sana siyang natutunan at makikita at mahahawakan ang mga bagay-bagay. Kung darating ang kapatid ko, malugod akong tinatanggap ng kapatid ko. Mag-isa lang ako sa bahay, at desyerto ako at walang magawa, bumantong hininga si Xiao Wang. Hindi na makapaghintay si Feng Qinglan na humingi kaagad ng payo kay Xiao Wang, at nakipagkasundo kaagad. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng kakaiba si Ye Fan sa kanyang puso. May gusto siyang sabihin pero sa huli ay nagpigil siya. Nagkataon, nakita niya ang kandila sa tabi niya, at nakatingin dito ng mapaglaro at mapanuksong tingin. Malinaw, nabasa rin ng candlelight ang ilang impormasyon at nasa sabik. Si Ye Fan ay nagpanggap na wala, dahil lahat sila ay babae pa rin, kaya walang major na maaaring mangyari. Nang maging masigla ang pagtitipon ng pamilya, biglang dumating si Tai Niu sa tarangkahan ng patio na may malungkot na ekspresyon. Lord Sword God, hiniling sa iyo ng matandang Niu na magkasala. Agad na napaluhod si Tai Niu, nanontog ang ulo sa lupa. Sumimangot si Ye Fan, nag-isip sandali at sinabing, hindi maganda ang takbo ng angkan ng demonyo. Ayaw nilang sumama. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Xiao Wang, at mataimtim niyang tiningnan. Hindi lang siya dumating, ninakaw din niya ang Qingping sword na ibinigay mo kay Lao Niu. Kunin ang espada. Agad na lumubog ang mukha ni Ye Fan. Sinisi ni Tai Niu ang kanyang sarili, pakiusap, parusahan ng Sword God. Handang humingi ng tawad sa akin si Lao Niu. Huminga ng malalim si Ye Fan at nagtanong, kilala ng angkan ng demonyo kung sino ako. Kilalanin ang Bamon Dobby, ano ang nangyari? Oo, alam nilang lahat, ngunit. Nagbanta sila na kung gustong pumatay ng Diyos ng espada, papatayin niya, at hindi kailanman magiging alipin ang angkan ng demonyo. Bakit ko sila ginawang alipin? Ang pagpunta sa kanila gamit ang Qingping sword ay hindi pala kaibigang tao. Signal. Hindi nakaimik si Ye Fan. Napabuntong hininga si Xiao Wang, natatakot akong may ilang hari ng demonyo na nakikialam dito. Kung hindi ang hari ng demonyo ang bumaril, hindi niya dapat makuha ang espada mula kay Tai Niu. Kinagat ni Tai Niu ang kanyang mga ngipin, oo. Ang magnanakaw ang kumuha ng espada, ang hari ang nagnanakaw ng kanyang sarili. Hari ng pirata. Hari ng demonyo. Nagtaka si Ye Fan, ano ang alam ng aking hipag? Sinabi ni Xiao Wang, walang alam si Uncle, dahil malayang umalis ang asawa ko, ang angkan ng demonyo ay nakaranas ng mababang pagbagsak sa simula. Sa panahong ito, biniyayaan ako ng patron, ngunit ito ay isang piraso lamang ng maluwag na buhangin. Ngunit sa nakalipas na 20,000 taon, ang impluensya ng demonyong emperador ay walang malasakit. Maliban sa ilang mga angkan ng demonyo sa Bamanjong at Hongmeng, iginagalang pa rin nila ako at ang ina at anak ni Yuzo, ang angkan ng demonyo. Ang libu-libong mundo sa teritoryo, dahil parami ng parami ang mga angkan ng demonyo na ipinanganak, ang pagkamatay ng mga lumang demonyo ay nakontrol na ng mga clan. Ang 4 na hari ng demonyo ay orihinal na iginagalang ng mga elder ng angkan ng demonyo, kahit na hindi sila naglakas loob na tawagin ang kanyang sarili na hari ng demonyo, ngunit ipinahayag din niya ang kanyang sarili na isang hari. Sa pagkakataong ito, kung wala na ang Patronus, kahit na ang iyong tiyuhin ang pinakamalakas sa Hongmeng, ang 4 na Demon Kings ay hindi madaling magyuko muli ng kanilang mga ulo.
Sa huli, ang tiyuhin ay mga tao, ang patron saint ay isang banal na hayop, at ang lahi ng demonyo ay maaaring sumuko sa banal na hayop, ngunit mahirap tanggapin ito sa psikolohikal na paraan para sa mga tao. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, kahit na, itong apat na hari ng demonyo ay hindi natatakot na patayin ko sila. Kung natatakot ang angkan ng demonyo, sa simula pa lang ay hindi na nila sasalungat si Hongmeng. Mapait na ngumiti si Xiao Wang, maaaring hindi maintindihan ni Uncle na ang ideolohiya ng angkan ng demonyo ay ibang-iba sa ideolohiya ng mga tao. Mas pinapahalagahan nila ang kalayaan, hindi gusto ang pagpipigil, at mas gusto ang primitive na ekologikal na kapaligiran ng mahihina. Para sa angkan ng demonyo, may mga away sa loob araw-araw, at normal para sa malalakas na patayin sila. At kapag nabantaan na ang angkan ng demonyo, bubuo sila ng grupong lalaban. Sa numerong kalamangan at walang katapusang paraan ng angkan ng demonyo, maglulunsad sila ng hindi mapigil ang pag-atake sa mga tao. Yung mga demonyong clan na pumasok sa Hongmeng at Baman, ito ay sumusunod sa ilang alituntunin ng tao, ngunit ang mga nasa teritoryo ng angkan ng demonyo. Halos lahat ay ginagawa ang gusto nila. Tumingin si Yefan kay Tai Niu, ang taong kumuha ng Qingping Sword ay tinatawag na Gigi. Ano ang sinabi nito? Saglit na nag-alinlangan si Tai Niu bago sinabi ni Kiji na ang buhay at kamatayan ng demonyong emperador na si Jian Zizi ay hindi tiyak. Kung ang espadang ito ay ninakaw, ninakawan, o dinampot, walang nakakaalam. Sinabi din nito na ang demonyo lumipas na ang panahon ng emperador, at bumagsak na rin si Hongmeng, at hindi nararapat na mag-utos sa angkan ng demonyo. Sa totoo lang, ganito ang ugali ng iba pang tatlong demonyong hari, at kahit ang mga subordinate na iyon ay hindi ito sineryoso. Ngumisi si Xiao Wang, mukhang napakabait mo, tiyuhin, na hindi ka pupunta sa mga patayan, kaya nang ahas kang maging laganap. Sumimangot si Yefan, mukha akong mabait. Bagaman ang angkan ng demonyo ay walang pakialam sa labas ng mundo, sigurado sila sa iyo. Naiintindihan ko, inililigtas mo ang mga tao kahit saan, naiintindihan na nila ang iyong pagkatao. Nagreklamo si Su Qingzhou. Si Yefan ay walang magawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bakit parang naging bad guy siya? Asawa, huwag kang malungkot, hindi alam ng mga halimaw na iyon kung ano ang mali, walang ginawang masama ang asawa, pag-aliw ni Nayan Rujiao. Jiao. Uminit ang puso ni Yefan nang marinig niya ito. Lord Sword God, hindi ko kayang talunin ang apat na malalaking demonyong hari ng isang baka, ngunit kung magkasama sila ni Bai Wumang, tiyak na mabawi nila ang Qingping Sword. Hulihin mo siya. Maalab ang mukha ni Tai Niu, sabik na magpatawad. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay umiling at sinabi, ang orihinal kong intensyon ay sabihin sa mga pinuno ng lahat ng partido ang tungkol sa paparating na sakuna. Tumanggi ang angkan ng demonyo na dumating ngayon, at sa malaot madali ay matutuklasan ang problema, at hindi na kailangang likhain ito. Pagpatay ng kasamaan. Talagang babawiin ang Qingping Sword. Token ito na ibinigay sa akin ni Kuya Zizai, at hindi ito maaaring manako. Pagkatapos ng lahat, magkaibang lahi sila, at mauunawaan ni Yefan na hindi siya mapagkakatiwalaan ng mga halimaw na ito. Para sa kapakanan ni Naalu at Jian Zizi, hindi niya basta-basta maaaring patayin sila. Higit pa rito, kung alam man ng angkan ng demonyo na wala itong kinalaman sa paglutas ng krisis sa yin at yang sa hinaharap. Tumayo ang mga kilay ni Su Qingzhou, at malamig na sinabi niya, hindi. Hindi mo sila makokonsensya. Kung babawiin ang espada, kailangang lumapit ang hari ng demonyo at humingi ng tawad sa pagnanakaw sa sarili. Natigilan si Yefan, asawa, napakaseryoso ba nito? Kung hahayaan mong maging ganito ang hari ng demonyo, ang kabilang partido ay magiging mas agresibo, at kahit sa loob ng sangkatauhan, hindi sila matatakot sa iyo. Asawa, alam kong hinamak mo na magkaroon ng parehong kaalaman tulad ng mga taong iyon, ngunit ang problema ay, hindi iyon iisipin ng mga tagalabas. Kapag nabuksan mo na, sa ganitong president, parami ng parami ang mga taong haamon sa iyong autoridad. Napabuntong hininga si Su Qingzhou. Natahimik si Yefan, alam niya na bagamat parang komportable ang mga salita ni Rujiao, mas may katuturan ang mga salita ni Su Qingzhou. Dahil balak niyang subukang iligtas ang nalalapit na pagbagsak ng Watay, kailangan niyang seryosohin ang ilang problema, sa halip na pabayaan ang mga bagay-bagay. Dapat patayin na, parang hindi pa ako malalambot. Tumayo si Yefan at sinabi, pagkatapos ay pupunta ako sa angkan ng demonyo, at si Tai Niu ang mangganguna. Sandali lang, kumunat ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, naiintindihan mo ba si Su Qingzhou? Si Yefan ay nalilito, bakit? Ngayon, Xiao Yao Yao. Sinasabi na gusto mong itayo ang iyong prestihiyo, ilang mga demonyong hari, ngunit hindi isang emperador ng demonyo, ikaw, ang patron saint, ang lumabas ng personal. Posible bang walang sinuman sa mga nasasakupan mo ang makakalaban? O oras mo na. Marami. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata. Nahihiyang ngumiti si Yefan, na parang iyon ang totoo. Gusto ni Uncle na maging patron saint. Kailan? Narinig ito ni Xiao Wang, agad siyang ngumiti at sinabing, sa tingin ko ay napakahusay ng babae na ito, at gusto kong tulungan ang aking tiyuhin.
Kahit na ang apat na hari ng demonyo ay pambihira, kung ang babae ay pipili ng iilan ng pinakamataas na master ng Hongmeng, na namumuno sa hukbo ng Hongmeng sa nakaraan, ay maaari pa ring sugpuin. Sister-in-law, ikaw ang mainstay ni Hongmeng, at ang asawa ng dating demonyong emperador. Kung sasali ka sa digmaan, ito ay katumbas ni Hongmeng at ng angkan ng demonyo na tuluyang napunit ang kanilang mga mukha. Kung gayon, ano ang pinakamahusay na paraan? Kahit na kumilos ang mga tao mula sa Anmon sect, tiyak na magiging madugong labanan ito. Sinabi ni Su Qingzhou, ang pakikitungo sa Demon King ang pangalawang pinakamahalagang bagay, ang buong angkan ng demonyo ang susi. Higit pa. Bagaman hindi kami natatakot, ang mga tao ay tutukayan ng angkan ng demonyo, at hindi magandang saktan ang mga inosenteng tao. Tumango si Ye Wangtu, kapag hinayla mo ang iyong buong katawan, Fanner, kailangan mong mag-ingat. Ito ay hindi gumagana, ito ay hindi rin gumagana, ito ba ay napaka-pipi? Galit na sinabi ni Xiao Ziner, bakit hindi ako tumakbo kasama si Qinglan? Nakinig si Feng Qinglan, wala akong opinyon. Ye Fanwan ang dalawang babaeng ito ay may lakas na lumaban, ngunit kung talagang gusto nilang manguna at harapin ang antas ng hari ng demonyo, hindi pa rin ito sapat. Uncle, sa katunayan, ang mga halimaw ay pinakatakot sa mga divine beast. Kung nagpadala ka ng 5 Calamity Blue Dragon noong huling pagkakataon, maaaring mas madali itong panghawakan, sabi ni Xiao Wang. Mian Ye, sa katunayan, karamihan sa ating angkan ng demonyo ay nararamdaman na ang mga tao ay isang mahinang lahi dahil sa kanilang mga natatanging talento, kaya hindi sila pumapayag na tanggapin ang pamamahala ng tao. Ngunit kung ito ay ang Shenlong clan, kung gayon ang hari ng demonyo ay maaaring hindi maging matigas. Sabi ni Tai ng baka. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, hayaan si Mia na dumaan, walang iba kundi ang pilitin na supuin, upang gamutin ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Dapat pa ring itago ng angkan ng demonyo ang kanilang antipatia. Saglit na nag-isip si Ye Fan, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Maganda ang opinyon ni Ziner. Ikaw na talaga ang gumawa ng isang bagay para sa iyong asawa. Sa dami ng Yuanji pills na ipapakain sa iyo, dapat ka ring mag-ambag. Nagtinginan ang mga babae na parang hindi makapaniwala. Kuya Ye Fan, huwag kang malito. Nagbibiro lang ang kapatid ko. Paano niya haharapin ang hari ng demonyo? Nagmamadaling nagpayo si Du Yuner. Palakihin ang ambisyon ng ibang tao at sirain ang prestihiyo ng nakatatandang kapatid na babae. Ano ang ibig mong sabihin, Yuner? Tuwang-tuwa si Xiao Ziner kaya tumalon siya sa isang bangko at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ang kanyang espiritu ay tumataas. Mabahong Yefan, maghintay ka lang sa bahay. Lumabas ang tiyahin ko at sinusunog ang mga kalokohang demonyong hari. Umupo si Feng Qinglan nang walang iniisip, at nakangiting sinabi, matagal na akong hindi naging masigasig. Nagpractice siya ng husto, upang matulungan ang kanyang kasintahan na ibahagi ang mga alalahanin, natural na gusto niyang makipag-away. Mabahong bata, nababaliw ka na ba? Paano kung masaktan ang aking mga mahal na manugang? Mga demonyong hari iyon na pumapatay ng hindi kumukurap. Hindi nasiyahan si Jisoo, kinuha niya ang isang pares ng chopstick at hinampa si Ye Fan sa ulo. Kabanata 3710 siya ay isang bagong dating. Si Ye Fan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ang biyanang ito ay mas balisa kaysa sa kanyang asawa. Nay, huwag kang mag-alala, hahayaan kong sumama sa kanila si Tai Niu at ang iba pa. Pumunta ka at ikaw mismo ang pumatay sa mga demonyong hari. Hindi pa ba tapos na? Bakit ka nang gugulo? Hindi nasisiyahan si Ji Soksan. Kung gayon kung ang iba pang matatanda ng angkan ng demonyo ay lalaban din, papatayin ko ba ang lahat ng matatanda? Ang mga angkan ng demonyo ay matanda at bata, dapat ko bang sirain ang siyam na angkan? Wala lang silang tiwala sa akin. Hindi ba may matinding puot sa atin, kailangan pa bang gumawa ng madugong bagyo? Walang magawang sabi ni Ye Fan. Bumulong si Ji Soksan, kung gayon, hindi mo maaaring hayaang lumabas ang mga manugang na babae. Suzin, huwag masyadong magsalita. Mahigpit na sinabi ni Ye Wangto, kung nagpadala ka ng master ng Hongmeng, nangangahulugan ito na aakyat ka sa antas ng buong sangkatauhan at mga demonyo. Confrontation ng clan. Ang mga miyembro ng pamilya ng Sword God, dahil kinuha ang Qingping Sword, ay nagpunta upang humingi ng pahayag, na pinigilan ang labanan sa antas ng pamilya. Kaya pinakaangkop para sa mga manugang na babae na pumunta doon. Oo, ang angkan ng demonyo ay hindi maghihiganti sa ibang inosenteng angkan ng tao para dito. Pero, puno ng pag-aalala ang mukha ni Jisoo. Ngumiti si Ye Wuyo at umaliw, huwag kang masyadong mag-alala, paano nilalagay ng anak ko sa panganib ang kanyang manugang? Wang, pupunta rin ako, kakayanin ko ang ilang hari ng demonyo, paglapat ni Saliye na may matigas na mukha. Hindi man lang nagulat si Ye Fan, pagkatapos ng lahat, si Saliye ay laging gustong magbayad para sa kanya. Ang bagay na ito, hayaan ang Abyss Witch, ang unang hari ng demonyo na magpadala, sobra na ba ito? Biro ni Ye Fan. Ang kabilang partido ay isang hari ng demonyo, at may 10,000 mga tao ang namumuno sa mundo. Hindi sila ordinaryong tao, seryosong sabi ni Sally.
Inaasar kita, orihinal kung binalak na payagan kang sumama kay Patricia, sabi ni Efan. Pupunta rin ako. Tanong ni Patricia na nakaumbok ang bibig habang kumakain ng spirit fruit. Kinatawan mo ang mga demonyo at ang mga Diyos. Bagamat hindi sila mga demonyo, kinakatawan din nila ang iba't ibang lahi. Maaari nilang simbolo ang aking saloobin sa mga dayuhan at mapagparaya, sabi ni Efan. Kakaibang sinabi ni Patricia, may isip mo pa rin ito, okay, pero itong prinsesa ay ayaw mamatay, kailangan mo akong protektahan. Huwag kang mag-alala Patricia. Sa tita ko dito, walang demonyong makakabuli sa'yo. Kinabit ni Xiao Ziner sa leeg ang prinsesa ng Protoss. Gustong umiyak ni Patricia ng walang luha, hindi lang ako nag-aalala sa'yo. Nang marinig ito, humagalpak sa tawa ang bakuran. Pagkatapos ng ilang pagpupulong ng pamilya, sa wakas ay napagpasyahan na ang 4 na babae ang mamumuno sa koponan, kasama sina Bai Wumang, Wu Jiao at Tai Niu sa kanila. Pagpunta sa pangkat ng sugo ng angkan ng demonyo, mayroong 2 layunin, ibalik ang espada ng Qingping at hilingin sa hari ng demonyo na pamunuan ang kanyang mga tropa na sumuko. Pinanood ni Efan ang mga babae na umalis at kumaway sa kanila. Pagkaalis nila, nag-aalinlangan si Su Qingzhou, asawa, kahit na maibalik nila ang Qingping sword, imposibleng sumuko ang angkan ng demonyo, anong klaseng kalkulasyon ang nilalaro mo? Tumawa si Efan, ang angkan ng demonyo ay hindi natatakot ka ba sa mga divine beast? Nagkataon na pamilyar ako sa lahat ng lahi ng mga divine beast. Gusto mong lumapit ang mga banal na hayop. Bakit hindi mo nalang anyayahan ang mga patriarka ng mga banal na hayop? Katatapos lang magsalita ni Su Qingzhou, nang bigla siyang may naisip. Agad namang ngumiti. Halos nakalimutan ko, hindi pa pala nagpapakita yung isa. Nakatayo sa likod ng 2 master, nalitaw si Gu Qing nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Hindi ko alam kung anong klaseng bogtong ang pinag-aawayan ng 2 ito. Ang 10,000 Demon Star Region ay katabi ng gilid ng Hongmeng Universe. Ang 10,000 mundo dito ay lahat ay inookupahan ng lahi ng demonyo, at kakaunti lamang ang mga mundo na nakikipagkalakalan sa lahi ng tao. Silang ang Emperador Realm. Bilang isang banal na lugar ng angkan ng demonyo, sinasabing ito ang tirahan ng demonyong pantas na si Donghuang. At nang maglaon, ito ay ang Demon Emperor's Palace ni Jian Zizai. Ngayon, ang Eastern Emperor Realm ay maunlad pa rin, at ang dating Demon Emperor Palace ay binabantayan ng ilang matatanda ng Demon Clan. Sa tuwing may malaking usapin ng angkan ng demonyo, ang hari ng demonyo at ang mga matatanda ay magsasagawa ng pagpupulong dito. Pagkarating ni Sally Ye at ng iba pa, ipinaliwanag nila ang kanilang intensyon sa Demon Elders. Kung tutuusin, ang mga taong dumating ay may pambihirang lakas, at ang mga matatanda ay hindi nang ahas na magpabeya at nangakong ipaalam sa 4 na hari ng demonyo. Sa katunayan, matagal nang alam ng 4 na demonyong hari na hindi madaling sumuko si Efan. Kaya't nang dumating ang grupo ng mensahero, ang mga demonyong hari sa lahat ng direksyon ay nakatanggap na ng balita. Sa pamamagitan ng sound transmission instrument, ang 4 na demonyong hari ay nakipag-usap ng maaga sa isa't isa. Ang Diyos ng espada na ito, kung tutuusin, ay minamaliit tayo, at nagpadala pa ng ilang mga binibini dito. Hoy! Magnakaw ka, nasa iyong kamay ang espada ng Qingping, ngunit napakainit nito. Kung natatakot ka, maaari mo ring ipaubaya ito sa iyong kapatid na babae para sa pag-iingat. Bai Shuang, sa iyong pagtulo. Katawan, wala kang mapagtatagwan ng iyong espada. Sa tingin mo, maaari kang maging susunod na Demon Emperor na may Qingping sword. Anong edad na ngayon, sino pa ang nakakakilala sa bagay na iyon? Hindi mo ba ito nakikilala? Kung gayon, bakit kayong 3 ang nagmamalasakit sa espadang ito? Kuya Ji, takot na takot ako, na winasak pa ng sword god si Feng Jishao, okay lang ba tayo? Mang Tong, matandang bata ka na at nagpapanggap na malambing. Sino ang kapatid mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam, gusto mong patayin ka ng Diyos ng espada na iyon, nangingisda ka sa kaguluhang tubig. Walang silbi ang pag-uusap ng marami, dahil nagpadala sila ng mga mensahero, kailangan nating magkita. Sa isang banda, kung hindi ay lilito na ang aming angkan ng demonyo ay natatakot sa kanila. Tama si Sister Aisha, ang sword god na iyon ay hindi nang ahas na gamitin ng matandang lalaki mula sa Hongmeng, halatang hindi siya nang ahas na palakihin ang mga bagay. Mula noong sinaunang panahon, ang lahi ng tao ay palaging natatakot sa ating lahi ng demonyo. Bakit ang lahi ng demonyo natin ay natakot sa lahi ng tao? Siya ay isang bagong dating, kaya't paano siya magsisimula ng isang digmaan sa ating lahi ng demonyo? Ang pagkukunwari ng tao ay palaging ganito mula pa noong unang panahon, dahil gusto niyang maging mabuting tao. Tingnan natin kung hanggang kailan siya maaaring magpanggap. Tama si Ate Aisha, saglit lang tayo sa messenger group. Kasabay nito, sa loob ng Eastern Palace. Matapos makuha ni Sally Ye at ng kanyang partido ang affirmative na sagot na darating ang Demon King, pumunta muna sila sa conference hall. Nangunguna sa daan ang isang magandang demonyong paru-paro, parang duwende, lumilipad at nagpapakalat ng mabangong hininga. Ang malaking sapphire round table ay napapalibutan ng mga baging.
Ang namumulaklak na mga bulaklak ng mga baging na ito ay parang mga beacon, na nagbibigay liwanag sa conference hall. Mayroong ilang mababang antas na mga halimaw na ibon sa simboryo, naglalaro ng musika gamit ang kanilang mga boses. Ang buong loob ng gusali ay puno ng natural na tanawin, na nagpaparamdam sa mga tao na parang isang napakagandang kagubatan. Napakaganda talaga ng lugar na ito, akala ko ang angkan ng demonyo ay isang grupo ng mga mayabang at hindi makatwiran na mga lalaki, at ang artistikong kapaligiran ay medyo malakas, ungol ni Xiao Ziner. Ang angkan ng demonyo ay nagtataguyod ng pagpapalaya ng kalikasan, at mayroong maraming mga artista. Sa katunayan, ang karamihan sa mga angkan ng demonyo ay napakasimple at mabait. Kapag sila ay pinilit at binubuli ay lalaban sila, sabi ni Tai Niu. Mukhang hindi mo sila mapapatay ng isang stick. Ito ay ilang mga demonyong hari na napaka-ambisyosa, at hindi nila kayang saktan ng mga ordinaryong demonyong tao, sabi ni Feng Qinglan. Ngumiti si Wu Jiao at sinabing, ang dahilan kung bakit ang apat na malalaking demonyong haring ito ay nakipagsapalaran upang labanan ang Diyos ng Espada ay hindi lamang ambisyon. Mabahong paa, kilala mo ba sila? Tanong ni Xiao Ziner. Itinuon ni Wu ang kanyang ulo, noong ako ay nasa Anman, nakakita ako ng maraming impormasyon tungkol sa angkan ng demonyo. Ang apat na hari ng demonyo, sinabi nila na ang haring magnanakaw na kumuha ng taybak ng Qingping ay nagnakaw ng kanyang sarili. Pagnanakaw ng pagkain at mga espiritual na materyales, at naging isang hari ng demonyo sa pamamagitan ng pagnanakaw ng talento ng hakbang-hakbang. Naniniwala si Kiji sa prinsipyo na ang lahat ay nakasalalay sa sarili. Dahil sa mababang background nito, sinasamba ito ng maraming angkan ng demonyo na may mahinang talento. At ang mga angkan ng demonyong ito ay kadalasang mas mabangis at mapagbantay dahil sila ay ipinanganak na mahina, at ito ay lubhang mahirap. Gusot. Ang pagnanakaw sa sarili at pag-alis ng Qingping Sword ay dapat ding isang paraan ng pagtatanggol sa sarili, pagpapakita ng mapagmataas na saloobin, hindi gustong magpakita ng kahinaan. Tumawa si Patricia, ang inferiority complex ng mahina. Tumawa si Wu Jiao na tumawa, sinabi niya, ang Bone Queen Baishuang ay ang pinuno ng undead na angkan ng demonyo, kaya mas imposible para dito na madaling sumuko, dahil ang asawa nito namatay sa kamay ng Sword God. Maaari bang ang ulo ng grupong Hai, ang skeleton bone? May naisip si Xiao Ziner. Oo, ito ang skeleton bone, tumanggo si Wu Zong. Ang pagnanakaw kay Ji at Bai Shuang, bagamat hindi sila madaling pakitunguhan, hindi sila mapanganib. Ang dapat mo talagang bantayan mamaya ay ang dalawa pang pervert. Sabi ni Bai Wumeng sa malalim na boses. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on notification bell.